Naitay, sandali lang. Narinig kong isa sa inyo ay mag-abroad para magnegosyo. Ay magiging ano ba yun, mercenary sa abroad? Ay naku! Bakit kailangan pang magpakahirap sa ganitong edad? Anak, sabi nga sa internet, ang edad na 50 hanggang 60. Tamang panahon pa magsikap at maghanap ng oportunidad. Kung hindi kami magsisikap ng ina mo, paano ka paasahan, anak, na magpakasal at magkaroon ng pamilya? Anak, ang pagiging kampante ay para sa mga kabataan lang. Sinusubukan namin para sa'yo. Huwag kang mag-alala, 10 taon lang. Magiging ipagmamalaki mo na kami ng tatay at nanay mo. 10 taon. Bilis na. Alis ba tayo o hindi? Tara na. Kung hindi kami yayaman, hindi kami uwi. Paalam na. Alis na kami, alis na. Sampung taon nang wala sa bansa ang mga magulang ko at walang balita. Hindi ko alam kung ano na ang kalagayan nila sa ibang bansa. Narinig ko na may isang misteryosong mayamang binata ang sasali sa programang ito. Si Aking Juan bilang pinakasikat na babaeng kalahok sa Non-Love No Disturb. Hindi ko hahayaang maging hadlang ka sa pagpasok ko sa mayamang pamilya. Bitawan niyo ako. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Pulis. Ha 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 ha. Tingnan natin kung sino ang mas mabilis dumating. Ang mga pulis o ang kutsilyo ko. Anong ginagawa ninyo? Chen Fan. Putangin ng SIM ka, bakit ka nandito? Shuya, ikaw. Anong ginagawa mo? Malapit na ang show. Ayaw mo na sa misteryosong binata? Ganoon ba? Alis na tayo. Chen Fan. Hintayin mo lang, Lola. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Salamat ha, pagkatapos nitong show, libre kita ng pagkain. Mauna na ako. Anong tinitingnan mo? Si Qiaking Juan ang pinakasika. Ikaw naman, gago ka. Gusto mong umibig sa bituin? Pangap lang yan. Si Aking Juan pala ang pangalan niya. Direk, parang hindi ko na kaya ituloy ito. Baka hindi na ako makasali. Yung dumaan kanina si Shuya. Kaklase ko siya, alam niya ang kalagayan ng pamilya ko. Alam niya lahat. Direk, kung ipagpapatuloy ko ang pagpapanggap. Kung ipagpapatuloy kong magpanggap na mayamang binata sa show. Hindi ba lalabas ang katotohanan? Mabuti. Yun nga ang gusto kong mangyari. Kaya kita kinuha dito. Ay para magpanggap kang mayamang binata sa show. Tapos, malalantad ka. Sa madaling salita, isa kang clown. Gagawa ka ng iskandalo, yan lang ang halaga mo. Ang tanging halaga. Direk, ako. Ano ka? Nandito ang kontrata. Sahod, 10K kada buwan. Penalty kung mag-break, 1,000,000. Ano? 1,000,000? Ako ang gaganap. Gampanan mo ng maayos, clown. Naku, talagang magiging clone na ako. Si Suna, ang tagapamahala ng sanggay na Shenglong Conglomerate. Maligayang pagbabalik, aming chairman. Maligayang pagbabalik, aming chairman. Sa wakas, nakabalik na. 10 taon sa ibang bansa para sa anak ko. Ng Shenglong Conglomerate na ito na may ari-ari ang bilyon-bilyon. Sana hindi niya ako kamuhian bilang isang inang walang silbi. Chaosu, nasaan ang anak ko? Gusto ko siyang makita ngayon din. Chairman, nasa isang dating show po ang binata. Ano?
Ladies and gentlemen, ang sikat na dating show na Non-Love No Disturb, nagsimula na. Woo! Ang gaganda ng mga babaeng panauhin sa episode na ito. Bawat isa, talagang napakaganda. Kung walang ipakita ang mga lalaki, paano sila makikipag-date? Hindi ba't nakakahiya lang? At ngayon, pakisalubong ang ating unang lalaking panauhin. Number 1. Number 1. Oh, tingnan ninyo. Ang unang lalaking panauhin. May balita sa mga lalaki ngayon. Ay may misteryosong mayamang second generation. Siya kaya ang number 1. Number 1. Number 1. Si Xiao Fan nga. 10 taon na kaming hindi nakikita. Ang aking mahal na anak, halos hindi ko na siya makilala. Xiao Su. Kailangan kong magmadaling umuwi at ayusin ang lumang bahay. Baka sakaling umuwi si Xiao Fan kasama ang kanyang date at magalit kapag nakita niya ang 3 sira-sirang kubo. Sage. Hoy, asawa, nakauwi ka na ba? Nagde-date na yung anak natin. Baka pag-uwi nila kasama ang magiging manugang, wala ka pa rin. Nagdedate? Ang galing ng batang to. Bigla-bigla na lang may malaking sorpresa para sa amin. Huwag kang mag-alala, mahal, magmamadali akong umuwi. Maligayang pag-uwi, punong tagapagturo. Anak, nakauwi na ang iyong ama. Sa loob ng 10 taon, marami na akong nagawang kabayanihan. Siguradong ipagmamalaki mo ako. Sana hindi ka mabigo sa akin, anak. Numero 1. Numero 1. Numero 1. Kontestanteng numero 1, magpakilala ka muna. Sa ating mga manonood. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako si Chen Fan. Isa akong tunay na magsasaka. Isa akong mayaman at makapangyarihang anak mayaman. Ah, siya pala yung anak mayaman. Hoy, guwapo. Iliwanagan kita. Talagang simple lang ang suot ng mayayaman, no? Ang guwapo, ang dating pa. Para sa akin talaga to. Ganitong lalaki ang pinag-aagawan nyo. Baka kayo'y lokohin. Nang ganitong hamak at walang hiya na taong grasa. Heshuya, anong ibig mong sabihin? Siya yon. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi nyo alam, no? Kaklase ko yan sa kolehiyo. 3 taon ko siyang pinaghabulan, pero hindi ko siya pinansin. Alam na alam ko ang kalagayan niya. Ano yon? Baka naman, may kakaiba sa pagkakakilanlan ng lalaking to. Nga, kontesante. Ikwento mo nga sa amin ng detalyado. Nga, sabihin mo. Naku, nasira na. Nagsisimula pa lang ang programa. Hindi naman siguro agad-agad siya malantad. Siyempre, hindi niya sasabihin. Dahil hindi naman talaga siya anak mayaman. Sa katunayan, ang totoo niyang pagkatao ay isang dukhang probinsyano. 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 Para lang suyuin ako. Nagpanggap pa siyang anak mayaman dito. Mandaraya. Walang hiya. Lumabas ka na rito. Si Chanpan, yung patay na patay sa akin, nagpunta pa sa dating show para guluhin si Shuya. Tingnan mo. Yung hayop na yon, parang wala lang ako. Pagkatapos ng programa, babarilin ko talaga siya. Mandaraya pala. Nasayang lang ang nararamdaman ko. Papatinawin ko ang ilaw ko. Kami rin. Kami rin. Kami rin. Ang bilis naman ng pag-uwi. Sana hindi ako sinili ng penalty. Ano ba ang ginagawa nitong bobo? Sa ganitong sitwasyon, hindi na matutuloy ang palabas. Direct. Sumabog ang views sa buong internet. Sumabog. Nahayag ang pagiging peking rich kid. Nag-uumapaw ang komento sa live chat ng lahat ng platform. Alam ko na, gagalingan talaga ang audience sa ganitong drama. Host, huwag mo siyang paalisin agad. Magpatuloy na tayo sa susunod na segment. Mga kagandahang babae, magpahinahon muna. Papunta na tayo sa susunod na bahagi. Family Secrets. Pagkatapos nating makita kung nagsisinungaling ang contestant #1, malalaman natin ang katotohanan. Yemi, anong makikita sa liblib na probinsya? Hindi nyo alam, no? Pati ba naman ang tuition fee niya sa kolehiyo? Galing sa pagbebenta ng baka, sa lahat ng nairito. Sino ang hindi maganda? Paano naman kaming mga bulaklak ay itutusok sa basurang tulad mo? Paalisin na yan. Isang magsasaka lang. Sino ang may gustong manood ng Family Secrets niya? Umalis ka. Baba. 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 Derek, namatay na lahat ng ilaw. Ayon sa patakaran, bumaba na ang lalaki. Buwisit,
Baba, baba. Ako, ibibilang ko ang ilaw para sa kanya. Siya King Juan, ano ba ang ibig mong sabihin? Naniniwala ako kay Ginoong Chen. Hindi siya ganoon kahamak. Kahit na totoo man yan, siguradong may dahilan siya. Kaya handa akong bigyan siya ng pagkakataong manatili sa entablado. Host, simulan na ang family reveal segment. Bilis-bilis, mag-ayos kayong lahat. Chairman, saan ipapark ang mga cots para sa binata? Ipark ninyo sa sulok. Akpan ng tela at itago. Kapag dumating na si Cao Fan, magugulat na lang siya. Bilis, sa sulok. Sige. Siya King Juan. Akala mo ba tinutulungan mo siya? Mamaya, makikita ng lahat na wala siyang wala sa bahay nila. Tingnan natin kung saan siya magtatago ng mukha. Malguest, handa na ang field host. Handa ka bang simulan ang family reveal segment? ₱1,000,000. Naduwag na. Nandito ka na sa harap ng publiko. Naggapanggap ka na at natatakot ka pang mapahiya. Handa ako. Nako. Bakit ko sinangayunan yon? Talagang lalabas na ang katotohanan. Ganito na talaga yon. Sa family reveal. Lalabas ang tunay na mukha ng isang hamak na ito. Ang ratings. Siguradong tataas ng tataas. Hahaha. Host. Hoy, bakit nakatulala ka diyan? Magpatuloy na tayo sa susunod na segment. Nagsisimula na ang family reveal. Panoorin ang screen. Dati, gusto ko sanang bumili ng mga sining at kaligrapya kay Jichia. Hindi ko inaasahang makikita ko pala ang apo niyang si Chia na sumasali sa dating show. Pero, anong background ba nitong lalaking ito? Paano siya napili ng apo ni Jichia? Sa buong Jinzhou, hindi ko pa siya narinig o nakita. Mukhang pek at huwad na rich kid lang talaga siya. Ang apo kong si King Juan ay hindi talaga maghahawak ng kamay ng ganyang klaseng tao. Kung ganoon, mabait lang talaga ang apo ninyo. Naawa sa mahirap na ito at ayaw siyang mapahiya. Tiyak na ganoon nga. Hahaha. Nakapaghanda na ang chairman. Sige, umalis na kayo. Ang dami-dami ninyong nakatayo dito. Baka matakot pa ang manugang ko. Opo. Alis na. Pinili ko ng mabuti ang mga ito. Magugustuhan ka ito ni Xiao Fan at ng manugang ko. Halika na. Sage. Kumusta po kayo, tita? Sobra. Ito po ba ang bahay ng pamilya Chen Fan? Kayo po ba ay? Kami po mula sa Non-Love No Disturb. Nandito para sa family exploration. Ano po ang relasyon ninyo kay Chen Fan? Galing pala kayo sa programa. Ako ang nanay ni Xiao Fan. Nay, kailan kayo dumating? Naku, bakit hindi kayo nagsabi ng maaga? Tingnan ninyo. Tama ako. 3 sira-sirang bahay lang ito. Chen Fan, sinungaling ka. Dukhang-dukha ka talaga. Heshuya, respetuhin mo ang nanay ko. Respeto. Mga mumurahing damit lang ang suot mo. Nagmamalinis ka pa. Sumali ka sa programa para magpanggap. Niloko mo kami. Mga inosenteng dalagita. Para lang dalhin sa liblib niyong lugar. Ganitong klaseng masamang babae mula sa probinsya. Hindi karapat-dapat sa tingin ko. Katarantaduhan. Kakagaling lang ng nanay ko mula sa ibang bansa. Hindi niya alam. Sumali ako sa programang ito. Paano niya ako matutulungan na mandaya? Ibang bansa. Sa kalagayan nyo, mahirap kayong makalabas ang baryo. Ibang bansa pa. Hoy, nagkukwento ka ng malang basehan. Heshuya, huwag kang masyadong masakit magsalita. Tuloy ang paglalantad, host. Ilabas ninyo ang tunay nilang kalagayan. Titingnan ko kung paano ka magpapatuloy na magsinungaling. Tita, ito po ba ang mga succulents ninyo? Ang gaganda naman. Siguradong mahal ito. Ano? Mga mumurahing halaman lang ito. Wala namang mapapasyalan dito. Halika, pasok na tayo sa loob. Pasok. Anong meron sa liblib na lugar na ito para pag-usapan? Sige na, kumuha na lang tayo ng ilang litrato para matapos na. Anong kukunan? Wala namang maganda. Umalis na tayo. Anong ginagawa ninyo? Yemi. Hoy, Lauhi, tingnan mo, yung mga succulent na ilang piso lang. Inatunan mo pa ng close-up. AME. Masyadong hirap ang pamilya ni Chen Fan.
Wala nang talagang mapagkakakitaan. Tama ka diyan. Gihi. Sabi ko na nga ba, wala talagang pera yung pamilya nila. Pero may mga taong ayaw maniwala. Ngayon, malinaw na sa lahat, di ba? Si King Juan, ano pa ang masasabi mo ngayon? Ako. Baka talagang scammer siya. Paano nangyari yon? Hoy, Bosaw. Bakit pa ang nagulat na nagulat ka? Mga sira-sirang succulent lang yan. Ah, ganun ba kalaki ang dapat ipangulat? Ginong siya, hindi po to basta sirang succulent. Yung pinakamagandang hawak niya, hinintuang korason. Ang supremong paypay at bihirang gintong wood. At ito pa, ang napakabihirang puting balat ng buwan. Sa Christie's, mahalaga ang bawat isa. Ay libo-libo hanggang daan-daang libong piso. Ano? Ito. Ang bintana na to, kung titignan mo, milyon-milyon ang halaga. Hindi lang basta mahirap ang batang to. Talagang may kakaiba. Totoo ba yan? Hindi kaya. Yung painting. Yung painting. Hala, ito ba ay? Huling obra ni Kibaishi, 12 screen. Sa aming Christie's auction house sa ibang bansa, ito'y naibenta. Sa halagang 1 bilyong piso. 1 bilyon? Ita, maganda lang yan. Binili ko lang sa Christie's. Wala namang special. Maupo muna kayo. Kukuha lang ako ng inumin para sa inyo. Christie's. Mukhang tahimik at mabait, pero hindi pala. Isang dakilang bullshitter. Ay naku, sumasakit ang tiyan ko. Kailangan kong tumakbo sa CR. Pausin muna tayo. Ang dami mong art. Sige, bilisan mo. Sage. Nasaan ba ang CR dito? Nasa gitna pa naman ng kawalan. Alam kaya ng matandang to kung ano ang Christie's. Kahit yang Christie's, hindi tatanggap ng basurang kagaya niyan. Para lang mapakasalan ang anak niya. Todo kayo talaga siya. Sandali. Ano yun? 100 taong gulang na ginseng. 100 taong gulang na snow lotus. Ang titulo ng isang mansyon. At ito, Rolls Royce, Bentley, Maybach. Saan-saan ba nanggaling ang lahat ng ito? H. Shifen. Dali, lumabas ka at tingnan mo to. Ay, bakit nawala ang signal? Hindi pa natatapos si Ginoong Chiasa. Papatunayan kung peke ang painting na ito. Pek. 1 bilyong obra. Sino ang gagawa ng peke niyan? Sino nga ba ang maglalakas loob? Tama ka. Ginong siya, kumpirmado ko na sa headquarters. Ang bumili ng obra mastrang ito, 1 taon na ang nakalipas, ay nasa Jinsha City mismo ngayon. Siya ang chairman na Shanglong International, ang trilyonayong conglomerate. Ano? Dali, ihanda ang kotse. Ihanda ang kotse. Kahit ang Diyos ang dumating ngayong araw na ito, hindi niya kami mapipigilang makipagkita sa pinakamakapangyarihang tao. Ana, bilisan nyo. Ana. Ay, bakit nawala ang signal? Hindi ko pa natatapos panoorin. Sa ganyang lugar, kahit sa screen, amoy kahirapan. Anong maganda sa panonood niyan? Yemie, Chen Fan. Yung painting, tiyak na bili sa pinduduo ng 9 piso. Tapos sinabi ng nanay mo na galing sa Christie's. Para lang makatulong sa'yo na makakuha ng asawa. Todo kayo talaga ang matandang yun. Kasi numalingan. Kakagaling lang ng nanay ko mula sa ibang bansa. Hindi niya alam na nandito ako. Sa programa na to, paano niya ako matutulungan na manloko? Manloloko ang nanay mo. Nakita ng lahat. Ano pa ang ipagtatanggol mo? Tama, manloloko siya. Harap-harapan na, nagtatanggol ka pa. Manloloko. Hindi. Tumigil kayo. Manloloko. Tumigil kayo. Hindi manloloko ang nanay ko. Aminado ako, lahat ng ginawa ko ay peke. Pero itong lahat ito ay utos ng direktor sa akin. Ang tatay at nanay ko. Napakahirap ng pinagdaanan para makapag-abroad. Pumunta ako rito para lang kumita ng dagdag para sa pamilya namin. Ayoko na silang mahirapan pa. Kayo ano ang karapatan niyong insultuhin ang nanay ko? Ah, ganun pala. Niloloko lang pala tayo ng production team. Dayan, acting-acting lang pala. Ginagawa ang lahat para lang sa views. Napakababang klaseng tao. Production, bakit kayo nagdala ng mahirap para pambola? Ano ba? May sense ba yan? Direct. Sira na. Nag-alburuto na ang buong internet.
Lahat sila nagmumura sa atin, bumagsak ang ratings. Ano? Dayan, Utang ina mo, hayop ka. Huwag kang magsinungaling sa hapo. Ikaw ang direktor, ikaw ang may pakana. Siya ang lumapit at nakiusap na umakyat sa stage. Pinilit niya akong magpanggap na mayaman, sabi niya. Makakapag-asawa ako ng isang babaeng guest, pero siya ang nagtapon ng lahat ng kasalanan sa akin. Napakawalang hiya mo. Wala akong ginawa. Siya lahat. Siya ang nagsisinungaling. tama na. Wala akong pakialam kung totoo o hindi. Bumaba ka na. Huwag mo nang sayangin ang oras namin. Hindi ako sang-ayon. Ang mali ay ang production team. Sila ang may gawa nito. Ano ang karapatan ninyong paalisin si Ginoong Chen? Iwan niya ito para mabawasan ang hirap ng mga magulang niya. Iilan lang ang may tapang magdusa sa harap ng publiko. Nakatangi ang wala sa karamihan. Ako, patayin ko ang ilaw para kay Ginoong Chen. Sasamahan ko siya hanggang sa dulo. Anong katapangan? Kalokohan. Si King Juan, gusto mo lang maging sikat, di ba? Nagpapapansin ka lang. Anong ginagawa mo? Umalis ka dyan. Patay na ang ilaw ng direktor. Wala ni isang tao rito ang gustong makipag-holding hands sa mahirap na tong lalaking to. Palayasin na yang nakakahiyang bagay na yan. Miss Xia. Miss Xia, ayos ka lang ba? Pasensya na. Dahil sa akin kaya ka nasaktan. Hindi mo kasalanan. Aayos na ako. Si King Juan, ang lakas talaga ng sikmura mo. Kahit basurang pagkain, kinakain mo. Kung gusto mo talaga siya, sumama ka na sa kanya. Anong hinihintay nyo? Palayasin nyo ang mag-asawang hayop na to. Palayasin. Sa ginawa mo, ang milyon-milyong penalty. Hindi sapat ang buhay mo para bayaran. Pumutol ng paa at talayasin. Eka muna. Director. May emergency call mula sa field host. Bakit may emergency call? Tingnan nyo ang malaking screen. Mga kababaihan sa venue at mga manonood, mali tayong lahat, mali. Si Ginoong Chen, hindi siya nagsisinungaling. Hindi siya mahirap. Tingnan nyo. Hala. Pangulo ng samahan ng mga kolektor. Diyos ng kayamanan ng Jinzhou. Maligayang pagdating, Boss Lin. Ma, Bumabati sa Boss Lin. Pangulo ng samahan ng mga kolektor, Diyos ng kayamanan ng Jinzhou. Pangulo ng rehiyon para sa Christie's Auction House. Ay naku, bawat isa sa kanila, kilalang tao. Mga boss na to, ang bababa ng tingin sa isang probinsyanang to. Baka, totoo ang kanyang pagkatao. Ang yaman ng pamilya niya. Diyos ko talaga. Ay naku, malas. Ang anak natin ngayon. Talagang pinagalitan si Chen Fan ng todo. Paano na ito? Paano na ito? Pabilisin niyo ang anak natin na humingi ng tawad. Naku, sabihin mo kung si Shuya ay may babalik ang puso ni Chen Fan. Hindi ba't magiging magkamag-anak tayo? Ni Boss Lin? Tama, tara na. ma, Ma. Kainis. Isang probinsyana lang. Alin kaya ang kumpanyang pinapamahalaan niya? Para magagulo ang mga malalaking tao sa pagpapakumbaba? Ginoong Liu, pesensya na. Hindi ko alam na ang nanay mo ay ganito ang kalagayan. Ang lalim mong magtago. Isang maliit na director lang ng variety show. Huwag mo na akong lokohin. Pasensya na, Liu. Director. Chen po ang apelyido ko, hindi ko kayo niloloko. Ganyan talaga ang nanay ko, hindi ko rin alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Chen Xiao, ganyan na ang sitwasyon. Huwag ka na makunwari. Kunwari. Hindi. Talagang hindi. 10 taon na sa abroad ang nanay ko, ngayon lang siya umuwi. Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? Talagang hindi ko alam. Shuya, ano na pinagtatawa mo? Pinagtatawanan ko nanay mo para makatulong sa'yo. Nagbayad ka ng artista para magpanggap na yai. Ang galing-galing mo talaga. Artista? Artista. Sinasabi mo bang mga artista lang silang lahat?
Tingnan nyo, ni hindi man lang magpakita ng harapan. Para makita ng lahat. Taya ako, mga artista lang talaga yan. Gago ka. Artista lang pinapanggap mong iyay. Muntik na akong atakihi sa puso dahil sa'yo. Ano nang sinasabi nyo? Ang pangulo ng samahan ng mga kolektor, si Xiaoxichang, ay lolo ko. Hindi sila mga artista. Lolo mo. Kahit na hindi ko rin alam kung bakit nandoon ang lolo ko. Pero kung ang lolo ko mismo ang personal na bumisita, siguradong hindi ordinaryong tao yan. May dahilan akong maniwala na si Ginoong Chen ay hindi man loloko. Tulad ng sinasabi nyo, gusto kong humingi ng tawad kay Ginoong Chen ang lahat. Lalo na ikaw, Heshuya. Humingi ka ng tawad ngayon na. Ginigiling siya. Tawad. Isang laway. Isang likod lang, kilala mo na agad na lolo mo. Super bisto ka ba? Para sa kin, sinasadya mong magpanggap. Para lang ipagtanggol ang gago na to. Handa kang mawalan ng dignidad. Magpanggap. Nagsisinungaling ka. Yun ang likod ng lolo ko. Paano ko hindi makikilala yun? Nagdadahilan pa. Maganda ka naman, pero puro kasinungalingan ang lumalabas sa bibig mo. Para lang sa gago na to, nagpanggap ka pang apo. Ganitong klaseng kalokohan at tawalang galang, nagawa nyo. Matagal na ba kayong nagkakantutan sa likod? Yan. Hindi naman kung ano. Yan ang basurang lalaking ayaw ng anak ko. Pinulot mo pa at itinuring na kayamanan. Talagang walang hiya ka. Tama ka. Wala kang hiya talaga. AMME. Ang walang hiya mong cute at ang sinungaling na bulaan. Angkop na angkop kayo, isang pars. Tama na. Pwede ninyo akong laitin ng laitin. Pero si Miss Xia ay walang kasalanan. Ako ang may gawa, ako ang mananagot. At saka, yung mga luxury car. Hindi naman siguro peke yon, di ba? Naniniwala ako na kahit anong mangyari, ang nanay ko at ako ay walang balak na lokohin kayong lahat. Ginoong Chen. Nga, yung mga kotse na nandoon, hindi naman siguro pek yun. Ano? Limited edition yan, 10 milyon bawat isa. Mga 56 na milyon, basta na lang nakapalada sa bakuran. Anong klaseng pamilya ba ito para magwaldas ng ganoon? Grabe ang kayabangan. Ilaw, ilaw, gusto kong mag-ilaw. Ginoong Chen, kanina ay bulag ang aking mga mata. Ngayon, ang aking ilaw ay para sa iyo hanggang sa huli. Iw. Sinungaling daw si Ginoong Chen, pinaalis mo. Ngayon, nagpapanggap kang tapat. Akala mo ba tatanggapin ni Ginoong Chen ang pagpapanggap mo? Ikaw, Ginoong Chen, mula simula hanggang ngayon, ako ang sumusuporta sa iyo. Sana'y makapiling kita. Hoy, ako rin, ako rin, ako rin. Iyemi. Inutang at ipinagbenta ng nanay niya para lang sa renta ng mga sasakyang yan. Nagpapanggap na mayaman at naniniwala kayo. Mga bobo, ang kukit ninyo talaga. Rentahan lang. Heshuya, ano ba ang sinasabi mo? May ebidensya ka ba? Ebidensya. Sapat na ba ang Certificate of Registration? Derek, pakiusap, pa-verify naman sa mga staff sa labas. Kunin ninyo ang Certificate of Registration ng mga luxury car na ito. Tingnan natin kung kanino talaga nakapangalan. Mang-verify. Paano kung pek nga? Di naloko tayong lahat. Dapat talagang imbestigahan. Derek, bilisan. Hanapin ang Certificate of Registration. Patunayan nating isa lang siyang dukhang manyakis. Malapit nang malaman ang katotohanan. Tingnan natin kung paano kayo. Ang mag-asawang ito, makakalusot. Naniniwala ako kay Ginoong Chen, hindi siya ganoon. Ang lolo ko ay hindi nagpakumbaba para humarap sa sinuman. Kung siya ay gumawa nito, tiyak na hindi karaniwan si Ginoong Chen. Miss Xia. Naku, ganito ang tiwala sa akin ni Miss Xia. Paano kung inarkila lang ng nanay ko ang mga kotse? Derek, naintindihan ko na. Sige, sige, tayo na. Anong ginagawa mo? Regalo ko yan sa anak ko. Huwag galawin. Hanapin ko ang rehistro para patunayang cake. Pek. Anong peke ang pinagsasabi mo? Lahat dito ay nagdududa na mga rentahan lang ang mga sasakyang ito. Sinadya mo para makapagpanggap ang anak mo, makahanap ng asawa. Nangutang ka, nagbenta ng gamit, para lang magmayabang. Ano? Huwag mong hadlangan ang trabaho ko. Hoy, Boss Lin. Nakuha ko na. Tingnan natin kung paano ka pa magpapanggap ngayon, gago. Tigilan nyo ang pagkuha. Tita, ano po ang ginagawa nyo? Ako nga ang dapat magtanong. Ang Shenglong conglomerate ko, may ari-arian na 100 bilyon. Tapos pagdududahan nyo na rentahan lang ito. Para lang hiyain ang anak ko. Akala nyo walang magulang na alaga sa kanya? Parang batang kalye. Isang walang kwentang programa. Puro palabas lang.
Mukhang hindi na dapat ituloy to. Ipapatigil ko ito, ngayon din. Saich po, Boss Lin. Ako si Zigang. Ako si Xiaxichang. Ako si Zhao Miling. Gamitin lahat ng koneksyon. Ipapatigil ang Jinzhou Program Group. Suna, ihanda ang sasakyan. Dalhin mo ako sa set, ngayon din. Gusto kong makita kung anong klaseng mga tanga ang mga to, na nang-aapi sa anak ko. Boss, ang rating ng Non-Love No Disturb. Malapit nang maging number 1 sa buong bansa. Ito yung Derek na si Libao. May nahagilak siyang isang lalaking mahirap at naniniwala siya na ang ina nito, isang probisyanang mukhang jologs, ay kayang bumili ng luxury car na 50 tandang bawas 60 milyon. Ang galing naman ni Derek Libao. Halika, tingnan natin kung anong klaseng lalaki ito na nakapagpataas ng ganito sa rating ng programa natin. Sino kayo? Hindi mahalaga kung sino kami. Ang mahalaga, mula ngayon, tuluyan nang ititigil ang programa nyo. Ito ang Royal Decree of Kingship. Ano? Ano nangyayari? Bakit biglang nawala ang signal? Sira ba? Bakit ngayon pa nagkakaproblema? Nga, Anong klaseng programa to? Di ko na panunurin. Alis na ko. Hoy, Derek. Tingnan mo nga kung ano nangyari. Inaasahan kong magdusa siya sa publiko. Bakit ngayon pa nagkaganito sa pinakamahalagang sandali? nga. Hahaha. Sandali lang, mga kaibigan. Baka may problema lang sa signal receiver ng istasyon. Papatingnan ko na ito kaagad. Huwag na. Siguradong sinanay ni Chen Fan ang may pakana nito. Heshuya, tama na yan. Huwag mong isisi sa nanay ko ang lahat. Isisi. Yemi. Sigurado ako. Takot lang ang nanay mo na mabuking ang katotohanan. Ikaw, hampas lupa, ay lalabanan ng lahat sa programa. Kaya sinadya niyang sirain ang mga kamera sa labas. Kaya nawala ang signal. Ay, ang lakas ng loob mo. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng isang kamera? Kasinungalingan. Si Heshuya ang nagsisinungaling. Hindi gagawin ng nanay ko yon. Huwag na tayong magtalo. Derek, puntahan natin ang bahay ng mga Chen. Kasama ang milyon-milyong fans sa livestream. Pumunta sa mismong lugar. Para magsagawa ng fact check. Mismong fact-check sa lugar. Mismong fact check sa lugar. Nanay, nakauwi na ko. Nanay, Malayo sa ingay ng lungsod, malinis at maayos ang bakuran. Ang ganda talaga ng lugar na ito. Pwe, amoy kahirapan na nakasuka. 1 minuto lang ayoko nang dito, totoo. Ituloy na ang pagpapatunay ng cake at umalis na tayo. Amoy libingan, nagkakaroon na ako ng pantal sa katawan. Nay. Kakaiba, bakit walang tao? Ang daming basura, nakaka-stress lang tingnan. Aray. Aray. Anong ginagawa mo? 1 paso na 1 piso lang ang halaga. Bakit ka nag-aalala? Kung masira man, babayaran kita. Regalo sa akin ito ng nanay ko, galing sa kanyang biyahe. Walang kinalaman ang halaga. Ano, gusto mo pang perahan ako? Ako, Chen Fan, alam mo ba kung bakit? Mula simula hanggang ngayon, hindi kita kinikilala. Isa kang oportunistang probinsyano. Ikaw, isang lalaking mahirap. Kahit dilaan mo ang sapatos ko, kadiri ka pa rin. Ito. Tay, Nay, anong nangyayari? Bakit kayo nagkakatipon dito? Tingnan mo. Ano ito? Ang mga susi ng kotse na ito. Kots na inarkila, may susi. Di ba normal lang yon? Itong mautay. Fichan, 85. Meron kaming isang boat ng 75 sa bahay. Iyan ay 10,000. Ang presyo nito'y mula 25 pataas. Ito, may isang kahon pa dito. Ito ang titulo ng lupa mula sa Chanhua Yufu. Tianhua Yufu, ito pa ang pinakasikat na lugar sa Tianhua Yufu. Ang Villa 1. Hindi ba ito nagkakamali? Ang Tianhua Yufu ay nasa loob ng probinsya. Pinakamahal na subdivision ng villa, isang gusali lang. 50 milyon pataas ito, ang Villa 1. Magkano kaya ang halaga nito? Hindi bababa sa 1 bilyon. 1 bilyon. At ito pa. Ginseng at Snow Lotus, mukhang higit 100 taon na. 100 taon. Lauhe, hindi ka ba nagbibiro?
Nag-aral ka dati sa ginseng Asno Lotus na ganito. Bihirang halamang gamot, 10 taon pataas. 8 milyon ang simula, itong 100 taon. Hindi ba't ito ay? May presyo pero walang mabili. May presyo pero walang mabili talaga. Halika kayo, tingnan ninyo ito. Dito. Si Aking Juan. Bakit ka nagpapani sa isang lumang larawan na ito? Kung tama ang alaala ko, sinabi ng lolo ko dati. Ang larawang ito ay tinatawag na 12 Screens of Landscapes. Ito ang huling likha ni Ginoong Kibaishi. Ang huling likha ni Ginoong Ki. Magkano kaya ang halaga ng larawang ito? Ngayon, hindi ko sigurado, naalala ko lang noong mga panahon. Sa Christie sa ibang bansa, ito ay naibenta sa halagang 1 bilyon. 1 bilyon. Binibining siya. Hindi ako nagbibiro. Ganito ba kayaman kami? Ginoong Chen, totoo ang lahat, sigurado ako. Ang larawang ito ay talagang. Sigurado kang ngang ulol. Binibining siya, ayos ka lang ba? Heshuya, anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? Siyempre, nandito ako para. Nababaliw ka ba, Heshuya? Ang huling likha ni Ginoong Ki ay iisa lang sa mundo. Kung masisira mo ito, ano ang ipapalit mo? Pek at mababang kalidad na bagay. Bakit ako dapat magbayad? Yan. Sabi mo peke ang lolo ko. Sabi mo hiniram lang ang kotse. Ngayon, pati ang larawang ito. Sa bibig mo, naging peke at mababang kalidad na rin. Heshuya, anong karapatan mo para maging ganyan kakapanatan? Ngayon, kailangan mong magpaliwanag sa akin at kay Ginoong Chen. Ako, sisaliwan ka na. Gagamitin ko lahat ng kapangyarihan ko para malaman ang totoo. Anong karapatan mo? Dahil alam ng nanay mo na darating kami para mag-expose ng pek. Natakot at tumakas na. Nga, nung pagdating namin dito, nawala na ang pamilya niya. Halatang nag-alangan at umalis ng maaga. Ang alak na ito. Ang mga halamang gamot na ito. Ang titulo ng bahay na ito. At pati ang pangit na larawang ito. Lahat ay pek, nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Kung matuklasan ang katotohanan, hindi na siya makakalabas sa kulungan. At ito ang dahilan kung bakit tumakbo ang nanay mo. Wala yan. Nagsisinungaling ka. Hindi gagawin ng nanay ko yan. Ang mga ito ay dapat totoo. Toto. Pinatigas mo pa ang mukha mo. Ayoko. Patay na patay ka na, matigas pa rin ang bibig mo. Ikaw na mahirap na gago, patuloy kang magpanggap. Tatawag na ako ng pulis, at ipapakulong ka. Tingnan ko kung paano ka pa magdadahilan. Boss Lin, dito po ito. Honey, nasaan ka na? Sa airport, ako. Sage, sunduin kita ngayon. Pupunta muna ako sa airport. Dito sa T-station. Kayo na muna ang bahala. 3. Huwag po kayong mag-alala, Boss Lin. Isang karangalan po ang makatulong sa inyo. Tama. May mga taong nangahasmang api kay Chen Xiao. Gagamitin namin ang lahat ng kapangyarihan para maparusahan sila. Ano ba ang nangyayari? Bakit walang signal? Ang bagal. Kailan pa natin ito mapapanood? Leave na pag-expose ng fake. Nga. Totoo. Nakakainip na. Mahigit kalahating oras na. Bakit wala pa si Director? Nasaan si Chen Xiao? Sino sila? Bakit sila naghahanap ng Chen Xiao dito? Chen Xiao. Hindi kaya yung Chen Fan kanina? Mukhang mga artista, yan na inarkila ng nanay niya. Mga artista kayo, nagpapanggap. Mga manloloko na Chen. May kaapatan bang tawaging Xiao? Siguradong, ginagawa lang ninyo ito para sa programa.
Di ba? Artista. Artista. Manloloko. Alam mo ba kung sino ka talaga? Huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Dito, bawal ang magwala. Kung magpapatuloy kayo, tatawag ako ng security para palayasin kami. Isang maliit na programa na nasuspend na, akala mo kung sino ka. Sa Spindi, ang rating namin ay halos umabot na sa tuktok. Paano kami masususpinde? Nga pala, hinahanap mo si Chen Fan, di ba? Kakauwi lang niya sa kanilang baryo para sa live na fact-checking. Kung magmamadali kayo, baka maabutan pa ninyo ang pagkahiya niya. Live fact-checking. Ginigipit ninyo si Ginoong Chen? Hanggang sa bahay na abot ang pang-api? Ang programa ninyo. Magsimba ka na lang at magdasal para kay Ginoong Chen. Gagawin kong wala kayong matitirhan sa industriyang ito. Ana. Gagawin wala kaming matitirhan? Iwan ko sa inyo. Ano ba ang tingin ninyo sa sarili ninyo? Naku. Boss, anong nangyari? Sino? Sino sa programa ang nakasakit na malaking tao? Sino ang nagdala ng suspensyon sa buong programa? Sino ang nakagali sa maling tao at nadamay ang istasyon? Sino? Sinong pwede mong sabihin sa akin? Baka siya? Sino? Sabihin mo. Ikaw, Wang, talagang wala ka na sa lugar. Sino? Sino ang nakagali sa malaking tao sa programa? Sino ang nagdala ng pagbabawal sa buong production? Sino ang walang pusong hayop na nakagali sa maling tao? Nadala ang buong istasyon. Sino ang makakapagsabi sa akin? Sino sa inyo ang makakapagsabi sa akin? Kaya ba? Sino? Sabihin mo, Wang, sobrang kapal na ng mukha mo. Ikaw ang Diyos ng kayamanan ng Qi. Anong Diyos ng kayamanan ng Qi? Anong hangin ang nagdala sa'yo dito? Diyos ng kayamanan ng Qi. Anong hangin ang pumapasok dito? Hala. Wang tao, ang kapal talaga ng mukha mo. Ano? Diyos ng kayamanan ng Qi. Anong sinasabi ninyo? Nagkukunwari kayo? Ininsulto mo si Ginoong Chen sa harap ng milyon-milyong manonood. Akala mo makakaluso sa pagkunwari? Ginoong Chen. Kaya, ang nagpa-shoot doon sa amin. Si Ginoong Chen pala yon, hindi lang shutdown. Kung hindi namin mapapatawad ni Ginoong Chen, guguho ang buong istasyong ito. Yan ang kapalit ng paluloko ninyo. Sa madla. Guguho? Wala na tayo. Director. Maghanap ka agad kay Ginoong Chen at magpakumbaba. Ipapakulong kita. Tingnan natin kung paano ka magdadahilan. Ishuyang, huwag kang magpakalabis. Magpakalabis? Anong kalabisan ang ginawa ko? Irinereklamo ko ang isang taong sangkot sa paluloko. Hindi ba't responsibilidad ng bawat isa yan? Anak, tama ang ginawa mo. Sinusuportahan kita. Nay, tumakas ang nanay mo para iwasan ang parusa. Iniwan ka lang. Magpakumbaba ka na lang at sumuko sa pulis. Baka sakali. Kaunti ang taong ikukulong mo. Muntik na rin akong maloko. Kainis. Bulag talaga ako. Yung mga bagay na hindi ko kayang inumin, paano mo? Nagawang mag-astang mayaman. Lang, pero di man lang magaling. Ang kalidad mo, di karapat dapat maging bantay pinto. Kung ayaw mong makulong ang nanay mo, lumuhod ka na agad sa kin. Sa harap ng milyon-milyong manonood, sabihin mong si Chen Fan. Walang kwentang sinungaling, walang-wala. Isang kahihiyan, isang walang kwentang tao. Lumuhod ka na. Anong ginagawa mo? Lumuhod. Dagdagan ang init. Para umangat tayo sa number 1 sa trending. Sobra na kayo. Akin. Ang host sa live, ngayon pa tumawag. Halo? Ano yun? Anong sinabi mo? Pikturan ka. Umalis ka na sa kin, lumayo ka. Ginoong Chen, Ano yun? ipagpaumanhin mo na ako. Ginoong Chen, nagkamali ako. Hindi ko dapat inisip na tanga ka. Hindi ko dapat sa palabas. Pinahiya ka sa lahat. Lahat ng kasalanan ko. Sex, sampalin mo na ako. Sampalin mo ako. Murahin mo ako. Gawin mo sa akin ang gusto mo.
Huwag mo lang ipasara ang palabas, kung hindi patay na ako. Ano? Ipapasara. Hindi ba peke ang kanyang pagkatao? Bakit lumuluhod ang director? Hindi pwedeng ko to. Impossible. Ganito na ang itsura ng director. Ano pa bang impossible? Director, linawin mo. Ginagawa mo itong lahat para lang. Nakakatakot talaga. Ay, naku. Naiintindihan ko na. Ano naman ang naintindihan mo? Director, ginagawa mo ba ito para magkaroon ng kontrobersya? Para umakyat ang rating ng palabas? Para maging number 1? Tama ba? Tama ba? Tama ba? Ah, ganun pala. Nakakagulat naman. Sabi ko na nga ba, ang pinakasikat na direktor sa buong bansa. Hindi naman pwedeng lumuhod sa isang impostor, sa harap ng milyon-milyong manonood. Igilan nyo na. Sino man ang magsabi ulit na impostor siya, makikipagpatayan ako. Six na, director. Huwag ka nang magdrama. Tumayo ka na. Huwag luluhod sa ganyan. Baka maubos ang buhay mo. Tingnan mo ang sinasabi ng mga manonood sa live stream. Halika, halika. Bakit naka-off ang live stream? Dahil ipinagbawal na ang programa. Lolo. Ano nang ginagawa mo rito? Lolo, Hindi ba ito ang matandang aktor lang? Talaga palang lolo ni Tia King Juan? Baka matagal nang magkasama ang dalawang to. Ernest siya. Talaga bang lolo mo ang ginoong ito? Siyempre, tutu. Tunay na tunay. Siya Shichang. Zhao Miling. Kami po ay nagpupugay kay Ginong Chen. Ay naku. Huwag kayong lumuhod. Huwag kayong lumuhod. Anong ginong chen? Mas bata ako sa inyo. Kung ganyan kayo, hindi ko kayang tanggapin. Mapagpakumbaba, magalang, maganda. Mabuting bata, apo. Oh. Magaling ang panlasa mo. Ahahaha. Anong nangyayari dito? Lolo, ano ito? Ito lahat ay mga bihirang halaman na walang katumbas ang halaga. Sino? Sino ang gumawa nito sa kanila? Hindi ba't artista lang itong matandang ito? Anak, hindi mo ba sinabi na si Tia, King Juan ang nang ako? Mukhang hindi peki ang relasyon nila. Yemi. Tama ang sinabi ko, ang mag-asawang ito. Matagal nang nagkakalantari. Eh paano naman yung live stream? Ay naku, Tay, huwag ka nang magpapaniwala sa sarili mong takot. Nawalan lang ng signal ang cellphone sa live stream. Sa probinsya kasi ito, talagang mahina ang signal. 2 bar lang ang signal, hirap mag-replay sa WeChat. Paano makakapanood ng live stream? Sino ang gumawa nito? Lahat ito nasira. Ako ang nagbasag. Murang succulents lang ito sa internet. Magbabayad na lang ako. Sapat na ba ito? Yung sobra, pabarya na lang sayo. Magbabayad. Kahit ibigay mo ang buhay mo, hindi pa rin sapat ang bayad. Yushan, isang halaman, 300,000. 300,000. White skin Yuji, 3 halaman, 320,000. 320,000. Silver Cicada, 2 halaman, 380K. Wanxiang Jin, 4 halaman. 1,000,000. 1,000,000. Nakasulat ng malinaw sa listahan ng proyekto. Hindi kulang, hindi sobra, eksaktong 2,000,000. Gusto mo magbayad? 2,000,000, isang kusing huwag mawawala. Bayaran mo si Chen Xiao. Mga halamang nagkakahalaga ng 2 milyon basta-basta lang. Inilagay sa bintana sa bakuran. Anong klaseng pamilya ba mayroon siya? 2,000,000. Anong white-skinned Yuji at Wanxiang Jin? Ni hindi ko narinig ang basurang yan. Tapos manluloko ka ng 2,000,000 sa amin. Akala mo ba tanga ako? Ha? Dagdagan mo ng 20,000. Haha. Dagdagan ng 20,000, Chen Fan. Ikaw at ikaw, kayong mga salbaheng to. Nababaliw na sa pera. Akala nyo ba gago ako? Ako, ito. Siya, halika rito at tingnan mo.
Paano nangyari ito? Sino ang gumawa nito? Mga peking bagay lang, okay lang kung nasira. Matandang gago, bakit ka nag-iingay? Sinira mo ang obra maestra ko. Bakit galit ako? Sage, sasabihin ko sa iyo kung bakit ako galit. Ay, anak, Ang taray ng lolo mo. Unang beses ko rin siyang nakita na ganyan. anak, okay ka lang. Dugo. Matandang gago, bakit mo sinaktan ang anak ko? Bakit? Nahiya ka pang magtanong? Ang anak mo. Bigla-biglang pumunta sa bahay ko ng gulo ng basag. Nang gumagawa siya ng kalokohan, wala kayong ginawa. Ngayon lang kayo umingay nang nasaktan siya. Gaya ng puno, gaya ng bunga. Ang pagkakamali ng anak, kasalanan ng magulang. Ang ugali niya ngayon, kasalanan niyong magulang. Wala siyang kasalanan, si Lolo siya. Ama, tama ang sinabi niya. Tigil na kayong lahat. Mga basura at peking gamit, baka ninakaw pa. Tama lang na binasag ko ang mga yan. Ano ang mali ko? Wala kang ebidensya, bakit mo sinasabing peke? Tama, nakita mo naman ang listahan ng presyo. Peke rin ba iyon? Ano naman kung nakita ko? Pwede namang pekin ang listahan ng presyo. At yung mga quotes. Tatay, bilis, kunin mo sa bakuran ang mga rehistro ng mga sasakyan. Bilis. Sige. Si King Juan. Ganyan na ganyan ang pagkatanggol mo kay Chen Fan. Siguro nabighani ka sa mga sasakyang mamahalin niya. Ngayong araw na ito, kahit hubarin ko siya hanggang hubad, ipapakita ko kung sino siya. Si Chen Fan ba ay isang tunay na, walang kwenta at dukhang lalaki. Nahanap ko na. Nahanap na ng anak ko. Bigyan mo ako ngayon. Ginoong Chen, huwag kang mag-alala sa kakayahan ng iyong ina. Walang problema sa mga sasakyang iyan. Anong panggagaway ang ginawa nito sa iyo? Patay na patay ka na, matigas pa rin ang ulo mo. Hintayin mo lang, si King Juan. Maiyak ka rin, ginagago ka lang nila. Ang babae mong ito, talagang mababa ang uri. Paano? Paano ito nangyari? Ano ang nangyari, anak? Ano ito? Hindi ito possible. Hindi ito maaring mangyari. Anong hindi maaring mangyari? Hishie, ano ang sinasabi mo? Baka naman, ang nakasulat sa rehistro ay ang pangalan ng lalaking panauhin. Hindi ko alam, hayaan mo akong tumingin. Ito ay... Ang mga ito ay pawang, mga 10-10 milyong piso na mamahaling sasakyan. At lahat ng ito ay pagmamay-ari ng isang taong nagngangalang Suna. Suna. Hahaha. Chen Fan. Magaling ba ang pag-arte kong natakot? Naloko kita, di ba? Di ba naman nakala mo? Yung mga super quotes sa labas ay para sa'yo. Ha? Si King Juan, idilat mo yung mga mata mo at tingnang mabuti. Kung kaninong pangalan talaga ang nakasulat dito. Suna! Suna! Suna, bilisan mo pa. Opo. AME, gusto ko nga makita. Kung sino ang walang pakundangang gagong humamak sa anak ko. Akala ba nyo? Si Chen Yunshan ay walang silbi. Talagang inarkila lang pala ni nanay. Paano nangyari ito? Dapat hindi ganito. Baka nagkamali lang. Baka naman, pek lang ang mga ito. Huwag kang magbintang ng walang basehan. 1 minuto lang ako. Saan ako kukuha ng panahon para gumawa ng peke? Tama, akala mo ba lahat katulad ninyo? Puro peke, nagpapangga para dayain. Una kang nandaya, tapos ako pa ang sinuntok mo. Ngayon, isa-isa kayong lahat, hindi kayo makakatakas. Tatawagan ko na ang kuya ko, para siya ang magtuwid sa inyong mga manloloko. Hoy, kuya, inaapi ako, tulungan mo ako maghiganti. Ngayong araw, dapat magbayad ang mga masasamang ito ng buong dugo. Sino ang papabayarin mo? Si Boss Zhao.
Ikaw ba ang si Ji Chen? Xiao Chen. Huli na ako, Ge Chen. Esensya ka na. Sa mga walang kwentang tao na ito. Naalala kita. Isa ka rin sa mga artista na kinuha ng nanay ni Chen Fan. Sino ang tinatawag mong walang kwenta? Sabihin mo pangalan mo pagdating ng kuya ko. Kasama kanyang pagbabayarin. Anong pangalan mo? Makinig kayo, ako si. Siya ang Diyos ng kayamanan ng Jinzhou, si Tsi Zigang. Boss. Bilis, kayong mga bulag na asong ito. Lumuhod kayo at humingi ng tawad kay Ji Chen. Bilis, Ano ba yan? Kami pa. Bakit kami magsosorry sa pulubi? Mga sikat kami. Mga bituin kami. Bakit kami hihingi ng tawad sa hampas lupa? Kakahiya naman kung malaman ng lahat. ano? Anong sinasabi ninyo? Siya ang Diyos ng kayamanan ng Jinzhou, Pangulo ng Kolektor, Pangulo ng Christie sa rehiyon. Ay nagpapakumbaba sa kanya. At kayo, tatawagin ninyo siyang hampas lupa, pulubi, nababaliw na ba kayong lahat? Totoo pala ang mga sinasabi nila. Ano ba talaga ang narating ng nanay ko sa mga taon na yon? Bakit ganun sila kaaba sa harap ko? Ano ng Diyos ng kayamanan? Samahan ng mga kolektor. Naloko ka. Mga artista lang silang lahat. Kinuha ng nanay ni Chen Fan. Naloko ako? Mga artista lang silang lahat? Sigurado ako, mga artista lang sila. Artista ka ng lola mo. Gago. Pangit na lalaki ka. Pangit na lalaki. Naputukan ba ang ulo mo? Bakit ka nananakit ng walang dahilan? Nanakit ako? Dahil sa inyo, napasara ang programa. Mga walang utak na akala mo matalino. Nanakit ako? Punyeta ka. Gusto ko na kayong patayin. Humingi kayo ng tawad. Magsorry kayong lahat kay Ginong Chen. Kung hindi, hindi ko kayo palalampasin. Ginoong Chen. Ginoong Chen, nagkakamali na kami. Kasalanan ko. Hindi ko dapat tayo ginulo. Ginong Chen, ako rin. Patawarin nyo na ang isang hamak na tulad ko. Ituring nyo na lang akong hangin na ISSSST, pinalabas. Pwede ba? Direk, Ano? matagal na kitang tiniis. Saya, Ayaw makita ni Ginoong Chen ang mga basurang ito. Alisin nyo sila. Umalis na kayo. Ano pang hinihintay nyo? Naghihintay sila sa akin. Kuya, Anak, anak ko. Ipagtanggol mo ang nanay mo. Yung masamang yun. Pati ang kapatid mong babae, 2 beses. 2 beses. Nabunot pa ang ngipin. sinaktan ang kapatid ko? Sino? Sila ang nagpek ng ari-arian na bilyon ang halaga. Hindi lang ako pinayagang magsumbong, sinaktan pa kami. Lahat tayo kasali. Walang tatakas. Ang pamilya ko pa ang ginulo nyo? Si Hichong pa? Hindi ba nyo alam ang kapangyarihan ng Shenglong Conglomerate? Shenglong Conglomerate. Yun ba yung numero 1 korporasyon sa buong mundo? Na may trilyon na ari-arian? ganun ba kalakas? Wala na. Wala na talaga. Patay na ako sigurado. Ang anak ko ay isa sa mga mataas na opisyal ng sanggay na Shenglong sa Jiang Province. Mga masasamang tao, Pangulo, President, mga pinoprotektahan niyo ang masasamang tao. Wala kayong karapatang magsipsip sa Shenglong Conglomerate. Lalo na ikaw, Chen Fan. Dapat kang lumuhod sa paanan ng anak ko at magmakaawa. Gayon kayo natatakot. Huli na. Isang maliit na opisyal lang ng sangay ng Shenglong. Ang lakas ng loob mo? Anak, alam mo ba kung sino siya? Siya ang tagapagmana ng Shenglong Conglomerate. Ano? Hindi. Lolo, nagbibiro ka lang ba? Ginoong Chen, paano kaya niya? Paano? Sino bang mayaman na maglalagay ng bilyon sa gamit sa bahay? Bukod sa chairman ng Shenglong, sino pa ang makakagawa noon? Tagapagmana ng Shenglong? Teka, ibig niyong sabihin, Ang nanay ko ang chairman ng Shenglong. Ah, tama. totoo?
Oo, Gino, alam na ang iyong kakailan. Ay, Neko, 10 taon lang sa abroad, trilyonaryo na. Grabe, ang galing naman. Halima, excited. Halina. Humap kayo kay Chen gamit ang kapangyarihan niya? Mga tanga. Kaya pala biglang umuwi ang chairman galing abroad. Dahil sa mga tunamukhang pulubi? Kuya, wag magpanik. Naniniwala ka sa impostor? Huwag makinig. Ang nanay niya ay simpleng magsasaka. Magsasaka? Anong chairman? Alam lang nila ang posisyon mo, kaya biglaan silang gumawa ng kwento. Tama, executive ka na Shenglong. Siya naman, biglang tagapagmana. Impostor. Impostor. Si, mga walang hiya kayo. Nagpapanggap pa kayo gamit ang pangalan ko. Ang chairman ng Shenglong. Nagkakalat kayo ng kasinungalingan dito. Mga tauhan, narito. Una, hulihin niyo ang leader na to. Dalhin niyo sa branch office. Hintayin natin ang pag-uwi ng chairman para siya ang humusga. Opo. Huwag na maghintay pa. Ako na ang bahala ngayon. Nangahas pa kayong gumamit ng pangalan ko. Ang chairman ng Shenglong Conglomerate. Dito kayo nanggugulo at nanloloko. Akala niyo ba bulag ako? Ang executive ng branch na ito? Hindi ko kayo makikilala? Dito. Hulihin ang punong suspect. Dalhin sa branch ng conglomerate. Hintayin ang chairman bago aksyonan. Opo. Hindi na kailangang maghintay. Ngayon na ang aksyon. Nanay, tatay. Anak kong mahal. Anak, Ang laki ng pagkauhaw ko sa inyo. Nauuhaw din sa'yo ang nanay mo. ang bilis, malaki ka na. Kung bumalik kami ng mas huli. Hindi na sana kita makikilala ng nanay at tatay mo. Anak kong mahal, sa mahabang panahong wala kami sa tabi mo. Marami kang pinagdaan ng hirap. Ngayon, nandito na kami. Mula ngayon. Ingan ko kung sino pa ang maglakas loob na apihin ka. Mga umapi sa anak ko, hakbang pasulong. Ipakita nyo sa akin. Kung gaano kalaki ang bayag nyo. May darating na naman. Sana naman hindi talaga sila malakas. Ano na ang gagawin natin, Lauhi? Ikaw ang may kasalanan. Hinahayaan mo lang ang anak mo mula pabata. Ngayon, eto na ang bunga, napakalaking problema ang kinainan. Kuya, siya ba talaga ang chairman ng kumpanya nyo? Yung matanda? Hindi ganyan ang itsura ng chairman. Hindi ganyan ang itsura. Ama, nakita ko na ang chairman, kaedad ko lang. Isang napakagandang babaeng nasa rurok ng kagandahan. Napakagandang babae. Lolo, baka peke lang ang pagkakakilanlan ni Tita Lynn? Kinumpirma na nga ng kuya ko. Ang na, bobo ka pa rin. Anong tanong-tanong mo pa? Chen Fan, wala ka talagang kahihiyan. Kumuha ka pa ng isang probinsya ng Jologs para magpanggap bilang chairman ng Shenglong. Iniisip mo ba ang panganib? Paano nangyari ito? Tunay ba o hindi ang pagkakakilanlan ng ina ni Ginoong Chen? Mahirap sabihin. Mahirap talagang sabihin. Si Hechong ay senior executive ng Shenglong. Maliban na lang kung gusto niyang matanggal sa trabaho. Bakit niya sasadyain na maliin ang pagkakakilala sa chairman? Baka tayo ang nagkamali. Hindi siya ang chairman. Walang hiya. Kung chairman talaga yang matandang yan, pupugutin ko ang ulo ko at ipapalo sa inyo bilang bola. Hechong, sinabi mo yan ha. Chairman, Kaya pala. Ito pala ang tunay na chairman. tama ka nga, anak. Ang chairman nyo ay talagang isang napakagandang babaeng nasa rurok ng kagandahan. Magandang araw po, chairman. Ako po ang kapatid ni Hechong. Gusto ko pong isiwalat sa inyo ang mga kasalanan ni Chen Fan. Yang walang hiya at hayop na yan. Nagnakaw ng identidad bilang tagapagmana ng Shenglong para manguto. Kita naman ang kabataan ninyo, siguradong wala pang anak. Kahit na magkaroon man, imposibleng magkaanak na. Gaya ni Chen Fan na walang hiyang basura. Ay naku, ay naku. Lolo, wala bang mangyayaring masama kay Ginoong Chen? Peke ang identidad niya, baka pati buhay niya mawala. Ano na ang gagawin natin? Madam Pangulo, itong si Chen Fan. Napakasama talaga ng ugali. Paumanhin, young master. Lahat ng sinabi niya, galing sa kanya. Walang kinalaman ako. Ano? Pinagrepresentahan ko lang siya sa isang pulong. Kaya nagamali si Hechong sa identidad ko. Si Hechong ang tangang nag-assume. Hindi ko kailanman naisip na magpanggap bilang Pangulo. Ganun pala. Ngayon ko lang nalaman. Napakagulat naman. Madam Pangulo, huwag ninyo akong paglaruan. Mahina ang puso ko. Hindi ko kayang tiisin ang ganito. Tumahimik ka. Kung mag-iingay ka pa, bubunutin ko ang dila mo. Awan ninyo, young master. Awan ninyo, Madam Pangulo. Ako ang may kasalanan. Pakiusap, ipagkaloob ninyo ang buhay ko. Nanay, sino sa kanila ang nagsasabi ng totoo? Tama na yan. Hindi ito teleserye. Huwag nyo namang gawing eksena ang buhay nyo. Natatakot ang anak ko.
Sige na po, Madam Pangulo. O, anak. Tungkol sa mga gahaman na tuna ng gulo sa ating tahanan, paano mo gusto silang pagbayarin? Pagbayarin? Una kong bes na ganito kasigaw-sigaw Wala rin akong masyadong karanasan sa ganito. Anong karanasan pa? Madali lang yan. Diretso durugin, gawing giniling, ipakain sa aso. Huwag, young master. Alam ko na ang pagkakamali ko. Magsusorry ako sa inyo, luluhod na po ako. Okay na ba? Heshuya, bakit mo ako sinipa? Tigilan mo nga yung pag-aarte mo. Tingnan mo, natatakot na ang mga magulang natin. Anong pag-arte? Anong inaarte ko? Akala mo ba hindi ko alam? Lahat ng mga to, wala ni isa ang totoong chairman na Shenglong Conglomerate. Puro fake. Puro pek lahat. Tama. Kung talagang chairman siya ng Shenglong, bilyon-bilyon ang assets na Shenglong, paano siya? Ganon kasino para magparenta lang ng quotes ang anak niya. Chen Fan, malinaw na malinaw ang ebidensya. Tingnan mong mabuti. Huwag na kayong magtangka na lokohin pa ako. Bakit hindi pangalan ni Xiao Fan ang nasa rehistro ng sasakyan? Paumanhin, Chairman. Wala akong impormasyon ng iyong master. Kaya po, ipinangalan ko sa akin ang mga luxury car na yon. Tangang to. Tingnan mo kung ano ito. Suna. Young master, pakikuha po. Tungkol naman sa kanila, ano ang gusto mong gawin? Huwag na lang silang parusahan. Pero lahat ng nasirang gamit, bayaran nila ng buo. Nasirang gamit. Ang maingat kong piniling regalo para sa anak ko, nasira. Lahat nasira. 350 milyon. Kulang ng kiso, balatan ko kayong buong pamilya. Ikaw ang magbayad. 370 milyon. Sarili mong bitag ang sinabit mo, wala kang ibang masisisi. Hindi pwedeng kulang kahit 5. Ama, kailangang bayaran ng buo. Bayaran. Bayad, bayad, bayad. Ibenta man itong butot balak ko, hindi aabot sa halaga. Ako, Nanay. Asawa, anong nangyari sa'yo? Asawa, gising ka. Ay, kung mamatay ka, paano na ako? kuya, tulungan mo ako. 300 metro yan. Tutulungan ka? Saan ako kukuha ng pambayad? Akala mo ba bilyonaryo ako? Huwag kang salot. Papatayin kita. Wala na, lahat wala na. Fan, pasensya na, mali ako. Bulag ang mga mata ko, hindi ko dapat kinainisan ang iyo. Hindi na ako ulit, pakiusap, patawarin mo na ako. Nga pala. Hindi ba gusto mo ako? Hindi ba gusto mong maging boyfriend ko? Payag na ako, pwede na tayong magpakasal ngayon. Mahal kita. Yeshuya, tama na yan. Si Chen Fan ang napili kong lalaki. Huwag mo siyang babastusin. Bastusin. Si aking Juan. Huwag kang magpakapal. 3 taong nanligaw sa kin si Chen Fan. Sumali siya sa show dahil sa kin. Kami ang magatapat na tadhana. Akin siya. Akin. 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 Huwag kang makulit, pokpok. Huwag kang makipag-away. Siya ang kinikilalang manugang ng pamilya Laokien. Ikaw naman, mga tauhan, palayasin ang pamilyang ito. Kung hindi mabayaran ang 300 at 70 metro sa isang linggo, ipapaalam ko sa iyo kung paano isulat ang salitang patay. Bitawan niyo ko. Akin si Chen Fan. Hindi ko siya bibitawan. Binibining siya. Pasensya na, ako. Oh, bakit namumula ang mukha mo? Nahihiya ka ba? Kanina nung inaagaw mo ang anak ko, di ka naman ganyan Ay, tita, huwag mo naman akong tuksuhin. Suna. Ano ito? Ito. Ito ay pulserang minana ng pamilya Chen. Galing ito kay Lola ni Xiao Fan. Ibinigay sa akin. At ngayon, panahon na para maipasa ko ito sa'yo. Hindi ko pwedeng tanggapin yan, napakamahal ito. Ha? Bakit? Ayaw mo sa anak ko? Hindi ko. Hindi ko ganoon ang ibig kong sabihin, tito.
Si Chen Fan po ay tagapagmana ng 1 trilyong piso na conglomerate. Samantalang ang pamilya Xia, dito lang sa Jinsao, ay pangalawang klaseng may kayang ang ari-arian ay ilang bilyon lang. Hindi talaga ako karapat-dapat sa kanya. Kanina lang, ginawa ko lang yon para pag-initan si Heshuya. Ako, mas mabuting humanap na lang siya ng ibang babaeng angkop sa kanya. Lolo, O, umalis na tayo. Tara. Paalam po, tito, tita. Chen Fan, ikinalulugod kitang makilala. Umalis na tayo. Tara na. Siya, Naku, aking tangang apo. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Tumakas ka sa bahay. Sumali sa non-love no disturb. Hindi ba't para lang makawala? Sa ipinapangasong kasal na magulang mo at makahanap na mapapangasawa? Papa, pakawalan mo ako. Ayokong pakasal kay Kinhao. Hayop lang yon. Gamit ang impluensya ng pamilya Qin, maraming babae ang nasiraan ng buhay. Kung pakakasalan ko siya, hindi ako magiging masaya sa buhay ko, Papa. Alam kong hayop si Kinhao, anak. Ngunit matutulungan tayo ng pamilya Qin para malampasan ang krisis sa pagkalugi natin. Ang pundasyon na itinayo ng ilang henerasyon ng pamilya Chia. Hindi ko pwedeng ipahamak ito sa mga kamay ko. Hindi ako pwedeng maging traitor sa pamilya. Tanggapin mo ang kapalaran mo. Si Chen Fan, mabait na bata. Sa ugali, kumpara kay Kinhao na tarantado, walang duda, mas matino siya ng ilang bises. At saka, Shenglong, kaya pulbusin ang pamilya Qin. Pulbos na pulbos talaga. Hindi ba yan mismo ang kailangan mo? Ha? Paano ka naman biglang atras ngayon? Tama ka, Lolo. Naiintindihan ko lahat. Hindi ko naman masisigurong. Lalabas siya ng bilyon-bilyon para tulungan ang pamilya Xia na makaraos sa krisis na to. Ito, Hindi ko kayang magsugal. Gusto kong magandang impresyon sa kanya. Na ako, si Xia Qinghuan ay tulad ni Hishu niya. Isang taong umaasa lang sa kapangyarihan ng iba. Kaya pipiliin kong tanggapin ang kapalaran. Tatay, magpapakasal ako. Chen Xiao, kung sakaling may kailangan kayo sa akin. Si Tsi Mao, huwag kayong mag-atubiling magsabi. Ako, si Tsi Zigang, handang magpakamatay para sa inyo. Walang alinlangan. Ganoon din ako. At ako rin. salamat sa inyong kabutihang loob. Ingat sa pag-uwi. Tangang bata. Kung gusto mo, habulin mo. Ang anak ni Chen Yunshan, hindi pwedeng duwag. Naku, tatay, anong pinagsasabi mo? Anak, ang mga magulang mo, ilang taong naghirap sa ibang bansa. Para lang masigurong ang gusto ng aking mahal na anak, makukuha niya. Ama. Di ba sabi ng babae, hindi siya karapat-dapat sa'yo? Eh. Bukas, puntahan mo't maghingi ng kamay. Hindi. Bukas. Ito ang dot. Pagpunta mo, ipatong mo lang to sa mesa niya, sa isang igla. Sisiguraduhin kung tataas ang yaman ng pamilya nila ng 100 beses. Sa isang pirasong sirang kahoy lang yan? Tatay, hindi ka ba nagbibiro sa akin? Anak mo ba talaga ako? Huwag mo akong lokohin. Ay naku, anong klaseng salita yan? Akala mo ba 10 taon kong pagtatrabaho sa labas? Walang kwenta? Subukan mo lang bukas. Kung hindi magtagumpay, atawagin kitang tatay. Ay, hindi, tatay. Hoy, matandang walang modo. Anong kalokohan yan? Dito. Nay, sakit. Sakit. Dahan-dahan. Dahan-dahan. Bukas. Xia Qinghuan. Desidido ka na, huwag ka nang umasa. Sa mga bagay na imposible nang mangyari. King Juan, nandito na ako. Naniniwala ako na hindi ganoon kasama si Ginoong Chen. Kahit na totoo man. Tiyak na may matinding dahilan siya. Kaya bibigyan ko siya ng isang pagkakataong manatili. Bibigyan ko siya ng pagkakataon. Bilang isang mayamang dalaga, ipinagatanggol mo pa sa publiko ang isang hampas lupang walang kwenta. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa pamilyang Xia. Ano nang iniisip mo't nakikipag-flirt ka sa ganoong klaseng basura? Sira ulo ka ba?
Yung iba, tumakas pa para sumali sa non-love, no-disturb. Akala mo'y para sa kalayaan. Bakit ka bumalik? Mukhang, hindi mo kaya talagang iwan ang mayaman at makapangyarihang sikin. Ngano, walang pera, alang kapangyarihan, mukhang pulubi. Kahit aso, ayaw sa ganyang klaseng lalaking basura. Ang kapal ng mukha mong sumali sa dating show. Wala ka bang kahihiyan? Tama na, siya baihe. Pwede mo akong laitin. Pero pag si Chen Fan ang pinag-uusapan, mag-ingat ka. Kung hindi, kahit ubusin ng magulang natin ang yaman, hindi ka nila maililigtas. Ano? Si King Juan. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Isang katatawanan lang siya sa dating show. Ang pinakamalaki niyang ambag ay pagpatawa sa mga tao. Anong kaya niyang gawin laban sa kin? Ang ignorante. Walang utang na loob na apo. Chiabay. Mag-sorry ka agad kay Xiao Fan. Chen Fan, anong ginagawa mo rito? Ako. King Juan, napag-isipan ko na. Pakakasalan kita. Pakakasalan? Hala, kasal? Ay, dumating yung basurero para mang-agaw ng ikakasal. Patayin ka, basura. Umalis ka dito. Basurero, si Tia King Juan ay ikakasal kay Kinshao. Mang-agaw ka. Wala kang karapatan. Lumayas ka na. Hindi, balik ko yung makita mo parang aso. Ikaw ang bastos mo namang magsalita. Ayaw mo. Sige, suntukin mo ako. Narito ang mukha ko. Ako. Sige na, santukin mo na. Kung lalaki ka, huwag kang duwag. Ang yabang-yabang mo. Wala kang karapatang magyabang. Ay, be. Lolok siya, bakit ka biglang nanuntok? Yang mga tangang walang alam sa mundo, karapat dapat lamang mamatay. Lolo, naloloko ka na ba? Paano mo nasasabi yan? Dahil lang sa isang payaso na pampatawa lang, papatayin mo ang sarili mong apo. Lolo, anong uri ng pampamahid ang ibinigay sa yunitong basurero? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag. Lolo, bigyan mo ako ng paliwanag ngayon din. Kung hindi, itong basurero ay lalabas ito ng nakahiga. Gusto mo akong patayin? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Chen Fan, yung kapatid ko, ay laking mayaman at spoiled. Huwag mo siyang pansinin. Pasensya na. Huwag kang makialam. Si Abe. Ikaw, walang modo at ang babae. Akala mo wala nang makakapigil sa'yo, ha? Chen Xiao, ano ba ang balak mo? Sino yang gago? Nang astang dito sa Chia family. Tatay, Katay. Kailangan mong ipagtanggol ako. Yung lalaking to, hindi ko alam. Ano ang pampahibog ang ibinigay kay Lolo? Pero sinaktan niya ako. Tingnan mo tong labi ko, nagdugo na. Kailan pa ako napahiya ng ganito? Patayin mo siya. Patayin tong walang kwentang gago na to. Tatay, nalilito ka na ba? Bakit ka nakipagsabuatan sa dayo? Paapihin ang sarili mong apo. Tangina, bobo ka. Sinusubukan kong iligtas ang anak mo. At ang buong Chia family. Ano ang sinasabi mo? Alam mo ba kung sino siya? Ha? Siya ang tagapagmana ng Shenglong Conglomerate. Tagapagmana ng Shenglong? Ha? Tagapagmana ng Shenglong? Tagapagmana. Yung gago na to, sa harap ng milyon-milyong manunod, napahiya ng todo, di makataas ang mukha. Karapat dapat ba siya sa titulong yon? Yung Shenglong na yan, ni hindi ko nga narinig yan. Chia bay, tumahimik ka. Tatay, bakit mo ako sinisigawan? Muntik ka nang magdulot ng napakalaking kapahamakan. Ha? Yung Shenglong, yun ang numero unong conglomerate sa buong mundo. May ari-arian na daang bilyon pataas. Isang higanteng korporasyon. Paano mo naitulig sa yon? Dang. Bilyon. Ha? Siya ang tagapagmana ng daang bilyong Shenglong. Daang bilyon? Yan ang napakalaking yaman na di namin inaasahan. Sa ilang henerasyon ng pamilya Chia. King Juan, ano ba ang nasa isip mo? Malinaw na para sa pamilya siya. Nakahanap ka ng mayamang manugang, bakit ka nakinig sa tatay mo? Na ikakasal kay Kinhao, yung walang kwentang mayaman? Ay naku. Nga, siya King Juan, bakit di mo siya pinili? Baka naman. Pik lang ang pagiging tagapagmana ng Shenglong. Pek. Kalokohan. Nakita mismo namin ni King Juan. Ang tunay na pagkatao ni Xiao Fan, totoo yon. tama si Lolo. Tunay na tunay ang pagkatao ni Chen Fan, ako. Pumili kang pakasalan si Kinhao at nakalimutan mo siya.
Ayaw ko lang na may masamang tingin siya sa akin. Anong nakakatawa? Tatay, ikaw ang nakakatawa. Grabe ang pag-favor mo kay King Juan. Wala ka ng prinsipyo. Tumutulong ka pa sa isang walang kwentang lalaki. Nagpapanggap bilang tagapagmana ng Shenglong Conglomerate. Para lang makapag-agaw ng kasal dito sa pamilya namin? Nagpapanggap. Tumigil ka nga. Tito, payo ko sa inyo, huwag na kayong magsalita ng kung ano-ano. Ang huling nagsabi ng ganyan, nagbayad ng 370 milyong halaga. 370 milyon? Tama na, tanga. Palang maayos na matulak ang kasal sa pamilya Kin. Tinulungan mo pa ang anak ko sa isang. Nakakatawang palabas na ito? Akala mo ba talaga? Hindi ko nakikita kung totoo o pek. Bulag ba ako? Walang nagpiplay dito. Totoo ang lahat ng sinasabi namin. Tatay, totoo ang lahat ng sinabi ni Chen Fan. Huwag ka nang magsalita ng wala sa lugar, baka ikaw pa ang masunog. Hindi namin kaya ang pamilya nila. Masusunog ka talaga. Kung ganoon, kung siguradong sigurado kayo sa kanyang pagkatao, bakit hindi nyo siya papakitaan ng ebidensya? Ha? CJ, paano mo gusto patunayan? Kung nandito ka para mag-agaw ng kasal, magpakita ka. Ama, kapag mas malaki ang bigay kaya mo kaysa kay Ginoong Kin, mapapasayo ang anak ko. Sinabi niyo yan ha. Chen Fan. Kami. Nagkakilala lang sa isang dating show. Isang munting pagtatagpo. Ako. Hindi ako karapat-dapat. King Juan, ikaw. Wala ka lang talagang maipapakita. Sino nagsabi? Ako, at ako rin. Ganon din ang iniisip ko. Kami lahat. Ganito ang iniisip namin. Ikaw, kayong mga tanga. Isang grupo kayong mga tangang bulag. Ang aming pamilyang Chia ay malalagot dahil sa inyo. Tatay, nagdradrama ka pa ba? Inilagay mo sina King Juan at itong batang to sa ibabaw ng baga. Hindi ka ba natatakot na may masamang mangyari sa kanya? Lolo, malapit na ang delegasyon para sunduin ang nobya. Si Ginoong Kin ay isang palalo at pasaway na mayaman. Kapag nahuli niya itong basurang to, kahit hindi mamatay, ay babalatan siya ng buhay. Chen Fan, ano ang gagawin natin? Ayos lang. CJ, gusto niyo bang makita ang aking dot? Ito, tingnan niyo. Narito na ang dot. Naku, nagdala talaga siya ng dot. Elan, akala ko ba ang dot ay isang royal decree of kinship lang? Baka naghanda pa ang nanay at tatay para sa akin. Ano kaya yon? Narito na ang dot. 100 taong gulang na wild ginseng. Mga bihirang halamang 10 milyon. Ferrari, Bentley at Land Rover. Sas Mariosep. Mga kots na higit 10 milyon. Isang mansyon sa Chanyu Huafu. Unit 1. Chenyu Huafu? Yan ang mansyong nagkakahalaga ng 1 bilyon. Kabuwang dot. Higit 2 bilyon. Talagang hindi nakakagulat ang tagapagmana ng Shenglong Conglomerate. Sobrang yaman, walang kawala. Nakakainis. Anong swerte ba ang meron si King Juan? Bakit hindi para sa akin ang mga dot na ito? Ang laki ng gastos. Isang napakalaking gastos. Ang halaga ng dote na ito ay halos 2 bilyon. Malamang, isa lang ito sa buong bansa. Hahaha. Sabi ko sa inyo, mga tangang di nakakita ng mundo. Magsisisi na kayo at humingi ng tawad sa tagapagmana ng Shenglong. Nga, magsorry na kayo. Chen Fan, ito ay regalo sa iyo ng iyong tiya. Matapos ang 10 taong pagkakahiwalay. Paano ito naging dote? At ibinigay mo pa sa akin. Hindi lang ito napakagastos. Kundi nasaktan mo pa ang puso ng tiya mo. Ako. Hindi ko talaga karapat-dapat ang lahat ng ito. Parang hindi naman ito ang aking dote. Ha? Hindi sa kanya? Hindi sa iyo. Sabi ng nanay ko. Dahil kay Hishuyang. Nasasaktan siya kapag nakikita ang mga bagay na ito. Kaya kagabi, pinagbenta niya na ang lahat. Nabenta? Xiao Fan, hindi ka seryoso? Ang mga bigay kasal na ito ay hindi talaga sayo. Totoong totoo. Ang bigay kasal ko ay ito lang. Heto, Ito? Isang pirasong sirang kahoy lang? At nangahas ka pang makipag-agawan sa aking kasal. Kin? Hoy, Kin! Ang tagal mong hinintay. Ikaw pala yung clone sa dating show kahapon. Hoy, Kinhaw! Magsalita ka ng may respeto. Ito ang tagapagmana ng Shenglong.
AME. Ang angkan ninyong Kin, wala sa kanyang haapan. Ha 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 ha. Ang Shenglong Conglomerate, trilyonaryo. Ang angkan naming Kin sa harap ng ganoong higante. Parang langgam ka lang. Ikaw, basurang nangungupit ng bigay kasal ng iba. At nagpapanggap na tagapagmana ng Shenglong? Talagang, hindi mo alam ang kahulugan ng kahihiyan. Ang bigay kasal mo, halos 200 milyon. Ang siyang tanda ng aking pag-ibig kay King Juan. Lienan, nasisiyahan po ba kayo? Nasisiyahan. Nasisiyahan. Sobrang nasisiyahan ako. Ha ha ha. Talagang Kin. Ang yaman-yaman talaga. Ang makapag-asawa ng isang Kin ay isang napakalaking karangalan para sa angkan naming tiya. Clone. Salamat sa pagpapakita mo ng isang nakakatawang palabas. Sa mismong araw ng aming kasal ni King Juan. Ikaw, pwede ka nang umalis. King Juan, oras na. Sumakay ka na. Sandali. Isang bunton ng mga gamit na ayaw ko na. Ang dala mong bigay kasal. At nangahas ka pang sunduin ng nobya. Ano ang akala mo kay King Juan? Ayaw ko. Ikaw, clone, ano ba ang sinasabi mo? Ang mga bigay kasal na ito ay halos 200 milyon. Kahit ibenta mo ang buhay mong walang kwenta. Di mo mababayaran ang down payment ng luxury car na ito. Ha ha ha. Kaya pala nangahas mang agaw ng nobya, isa palang tangang walang alam. Ha ha ha. King, anak. Sa harap ni Xiao Fan, baka naman pwedeng magpakumbaba ka? Sasabihin ko sa'yo, ang mga bigay kasal na ito ay talagang sa kanya. At talagang hindi mo siya dapat galitin. Huwag maglaro ng apoy. Baka ang kaninyong Kin ang mawasak. Sa panahong iyon, wala ka ng luhang maiyak. Matanda, ano ang sinasabi mo? Akala mo ba't magkakamag-anak na tayo? Hindi na kita kayang patumbahin? Ikaw ang naglalaro ng apoy. Kung patuloy kang maghahanap ng gulo, ang angkan naming Kia ang mawawasak sa'yo. Huwag, Kin. Pakiusap. Huminahon ka, Kin. Pakiusap, huminahon. Lolo, ano ba ang ginagawa mo? Para lang tulungan ang isang hamak na ito na mapanggap. Nangahas pa kayong magalit kay King Xiao. May Alzheimer ka ba, Itay? Dali, dalhin niyo si Lolo sa ospital. Nga, Kin Xiao, pakiamo na lang po. Inaatake siya ng Alzheimer, kaya wala sa sarili. Puro kalokohan na lang ang lumalabas sa bibig niya. Papunta na ang mga tao para dalhin siya sa ospital. Doon na siya mamamatay. Tao. Huwag. Huwag niyo pong galawin ang lolo ko. Kahit isa sa inyo, huwag niyo siyang gagalawin. Ang kapal na mukha mo. Sino ka ba? Nangahas ka pa sa bahay ng pamilya Chia. Tao. Hulihin niyo itong hamak na to. Baliin niyo ang mga paa ng alalay niya. Huwag. Kung gusto niyo akong pakasalan ni Qin Xiao, huwag niyo sasaktan si Chen Fan. Walang utang na loob. Naghihimagsik ka ba? Tigil na. Siya King Juan. Pinagtatanggol mo pa itong payaso. Naniniwala ka sa kanya? Akala mo ba, mga second hand lang ang mga kasundong bigay na to? Ako. Ipapakita ko sa iyo ngayon mismo. Para makita mo kung saan talaga galing ang mga kasundong bigay na to. Ang hamak na mukha nitong payaso. Hoy, Tay. Yung mga kasundong bigay ko para kay King Juan. Saan mo binili? Ay, mali yan. Yung dulo. Yan na. Ganyan. Hoy, anak. Nakaayos na lahat para sa kasal. Bakit ang tagal mo sa pagsundo? Naiinip na ang mga bisita. Nak, Tay. Yung mga kasundong bigay ko para kay King Juan. Saan mo binili? Anong sinabi mo? Yung mga kasundong bigay, second hand nga. Pero hindi naman half price. Sobra pa nga ang binayad ko. Dahil ang orihinal na may-ari, siya yung pamilya Kin na pinagsusumamo natin. Na makipagkaibigan. May trilyon pisong yaman. Pangunahing bituin sa negosyo, sa buong mundo. Anak ng chairman ng Shenglong Conglomerate. Sabi ko na nga ba? May isang hampas lupang to, nagpapanggap bilang prinsip ng Shenglong. Muntik pang masira ang plano ko. Ano? May nangahas magpanggap bilang prinsip ng Shenglong? Gusto niyang mamatay. Pero, sa kasal mo, inimbitahan ko ang chairman ng Shenglong. Na mismong dumalo. AME. Sa hap mismo niya siya nabisto. Nandiyan na ang chairman ng Shenglong. Tanungin mo si Xie Zigang. Bakit hanggang ngayon, wala pa rin siya? Ang tagal na ng kasal. Ay, ano ba yang kalokohan yan? Ay, Sos Mariosep.
Bakit ako tinatawagan ng Diyos ng kayamanan ng buong bansa? Hello, Diyos Song. Anong utos mo sa akin? Ano? Lumitaw na ang Royal Decree of Kingship. Ama, ikaw, punong tagapagturo Chen Yunshan. May 10 taong serbisyo, iginawad ang Royal Decree. Sa daraanan nito, yuyukod ang mayayaman. Libo-libo ang nagmamadaling pumunta sa kanya. Paasalubungin ang paglitaw nito. Ipapadala ko sa iyo ang lokasyon. Makipagkaibigan ka sa may hawak ng Royal Decree. Kung magpapabaya ka, papatayin kita. Naiintindihan ko na. Itong lokasyon. Di ba ito ang bahay ng pamilya Chia? Baka nandito rin ang may hawak ng Royal Decree of Kingship. Bahala na. Ikaw at ikaw, itigil nyo ang lahat ng ginagawa nyo. Sumama kayo sa kin para makita siya. Hahaha. Akala ko ba, ang dowry na to ay sobrang kahanga-hanga ang pinagmulan? Kahit na second hand man yan. Arangalan pa rin ng pamilya namin yan. Tama. Si Aking Juan. Narinig mo ba ng maayos ang sinabi ng tatay mo? Inimbita ang chairman ng Shenglong Conglomerate sa kasal natin. Dadalhin niya ang tunay na prinsip ng Shenglong. Paano siya nandito? Alam kong pick siya. Kahapon pa sa dating show. Napatunayan na isa siyang hawak na probinsyano. Magsasaka lang siya, mahirap, walang kapangyarihan. Hahaha. Napatunayan? Napatunayan ang ano? Pinahinto na ang dating show ng Diyos ng kayamanan ng lungsod na ito. Si Xie Zigang Ang tunay na pagkatao ni Chen Fan. ay hindi pa naipapahayag sa publiko. Inabot mo pa si Tito Chi? Mag-imbento ka pa, si Aking Juan. Mag-imbento ka pa. Totoo ang sinasabi ko. Totoo ang ulo mo. Palang protektahan, yang clone na yan. Napakasuwal mong anak. Wala ka ng pinagbabatayan. Ngayong araw na ito, ikakasal ka kay Kin. Nasaan ang respeto mo sa mukha ni Kin? Mukhang gusto mo talagang sirain ang pamilya natin. Bago ka tumigil. Tatay, wala akong ginagawa. Kung ayaw niyong maniwala, Tanungin niyo si Diyos Xi. Awagan mo. Awagan ko na si Tito Chi. Kapag tinanggi ni Tito Chi ang bagay na ito, tingnan natin kung paano mo pa ipagtatanggol ang clone na ito. Huwag nang mag-abala. Narito na si Xi Zigang. Tito Chi, hindi ba't dapat nasa kasal ka? Bakit ka nandito? Nandito ako upang batiin si MS Chia sa kanyang kasal. Ito ang aking handog na regalo para sa bagong kasal ni MS Chia. Ay, Tito Chi, ang bait-bait mo naman. Pinuntahan mo pa kami dito? Bakit ganyan ang lalagyan? Tingnan ko nga. Inhaw, nagkakamali ka. Nandito ako para batiin si MS Chia sa kanyang kasal. Ang bagay na ito, wala itong kinalaman sa iyo o sa akin. Ito Chi, ano ang sinasabi mo? Baka naman. Pa sa kanya ka pumunta? ha, Para sa kanya nga siya pumunta. ano ang nangyayari? Kinshao, nakalimutan mo ba? Ang aming lolo at ang kina Diyos ng kayamanan, magkaibigan sila. Si Tsina Diyos ng kayamanan at si Lolo. Magkakilala sa Antigo, matagal na, sobrang close. Tiyak dahil kay Lolo pumunta si Tsina Diyos ng kayamanan. Ayan, sabi ko na nga ba? Isang hamak na clone lang yan, hindi karapat-dapat. Napansinin ni Tito Chi, ang pinakamayaman sa Jinzhou. Ano ang tawag mo sa kanya? Clone? Tito Chi, anong nangyari? Mali ba ang tawag ko? Ikaw? Nga, Tito Tsi, sinabi ng ate ko kanina. Ang hamak na to daw ay may nakakagulat na pagkatao. Dahil kahapon, pinatigil mo ang dating show. Kaya hindi na ipalabas ang kanyang tunay na pagkatao. Totoo ba? Nga, Tito Chi, i-reveal mo na ang peking pagkatao nitong clone. Para matauhan na si Chia King Juan. Lele. Kayo ang dapat matauhan. Si Zigang, sabihin mo sa mga gago na to. Kung gaano sila katanga. Clone, mangahas kang tawagin ng direkta ang pangalan ni Tito Chi. Gusto mo bang mamatay? Nakasakit ka na kay Ginhaw at kay Tsina Diyos ng kayamanan. Mukhang hanggang dito na ang araw mo. Ano pang pinagsasasabi mo? Tatawagin ko na ang mga bodyguard. Palalabasin natin, to at babatuhin hanggang mabugbog. Tingnan natin kung magpapakamatay pa siya. Tito Chi, ano ang ginagawa mo? Sinasabi niya sa'yo, kayo ang nagpapakamatay dito. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano, clone. Tama, huwag ka nang magsalita ng walang basehan. Chen Xiao nagsasabi ng totoo. Shu, tawag mo sa kanya? Chen Xiao. Ha? Tumahimik ka. Sino ang CSA mo? Hindi tayo makakilala. Huwag kang makipag-close. Ano ba ang sinasabi mo? CS Higang, nababaliw ka na ba? Ikaw ang nababaliw. Malinaw na ang ipinapakita ni Zigang. Hindi pa rin ba ninyo nakikita ang sitwasyon? Sinasabi ko sa inyo, ang pamilya Qin ay masisira ngayong araw. Dahil sa iyong walang kwentang apo. Matandang gago.
Chen Xiao, nang malaman kong dumating kayo para manligaw. At sa kasalan si GNG, Chia, ako si Tia mo ay naghanda rin. Ng isang regalong pangkasal. Isang simpleng handog lamang, sana'y tanggapin ninyo, GNG, Chia. Hala! Ano ba ang laman nito? Ito ay kontrata ng pagbibigay ng 60% na shares ng Tsi Group. Mula ngayon, ang buong Tsi Group ay susunod sa inyo, GNG, Chia. Naku, Hindi lang si Chen Xiao ang tagapagmana ng Shenglong. Ang ama niya pa ay punong tagapagturo ng milyon-milyong bantay. Royal decree na kayang yumuko sa lahat ng kayamanan. Ay ginawang handog sa kasal para kay GNG, Chia. Kitang-kita nito kung kaano kamahal at pinapahalagahan ni Guru Chen at ni Boss Lin ang magiging manugang. Kaya handang ibuhos ng Tsi Group ang lahat. Pa makipagkaibigan sa kanila. GNG, Chia, sana'y tanggapin ninyo ang aking simpleng handog. Salamat. nababaliw na talaga si Tsi. Nababaliw na. Diyos ng kayamanan, 200 bilyon yaman. 60% nito, 120 bilyon. Ibigay lang niya sa pamilya namin sa Chia. Ito, nanaginip ba ako? Hahaha. Ginawa niya ang lahat ng ito, ang lahat ng kahangahangang ito, dahil lang kay Xiao Fan. Mga tanga. May lakas pa ba kayong magduda sa pagkakakilanlan ng manugang ko? Wala na po. Wala na po. Lolo, napakatalas talaga ng inyong paningin. Kinhao, kunin mo na yung bigay mong kasunduan, at umalis ka na rito. Hindi ka welcome sa aming pamilyang Chia. Nga, 2 bilyon lang. Dinala mo pa rito. Nakakahiya talaga. Walang hiya. Umalis ka na. Umalis. Lumabas ka sa bahay ng mga Tsia. Kayong mga traidor, mga balimbing, kahit anong kahangahangang background mayroon ang batang to. Si Chia King Juan, mapapangasawa ko ngayon. Sinong humadlang, mamamatay. Dalhin na siya. Ano ba ang ginagawa ninyo? Dalhin nyo na si Chia King Juan. Hindi. Kami, mga abay lang naman, gusto lang namin kumain sa handaan. Ayaw naming mamatay dito. Nga, ama, away nyo yan ng mga mayayaman, ayaw naming madamay. Alis na tayo. Ana. Kinhao, di ba dapat humingi ka ng tawad kay Ginoong Chen? Humiling ka ng kapatawaran. Awad. Pasensya na. Siya. Hahaha. Si Zigang, tanga ka talaga. Ginago ka lang ng todo. Akala mo ba talaga siya ang tunay na tagapagmana ng Shenglong? Ha? Tatawagan ko na ang tatay ko ngayon. Papuntahin ko dito ang chairman ng Shenglong na dumalo sa kasal namin. Pagdating niya, mamamatay kayong lahat. Walang lilibing sa inyo. Tatay, nasaan ka? Nasa bahay ng Chia ako. Nasa bahay ng Chia ako. Anong nangyayari? Bakit nasa bahay ng Chia ang lokasyon? Paano naman nandito ang Royal Decree of Kingship? Malito. Siguradong malito. Diyos ng kayamanan ng Jinzhao. Narating na ng mga tauhan ko ang lugar. Pero pa ang mali ang lokasyon. Pwede mo ba ulit akong bigyan ng tamang address? Siya ang ama ni Kinhao. Siya ang chairman ng Four Seas Conglomerate, si Kinyu. Dumating na ang boss Kin mismo. Mukhang may problema tayo. Problema? Anong kinakatakutan mo, Chia? Ang Four Seas Conglomerate. Pangunahing kumpanya sila at triple ang asset sa akin. Pero sa harap niyong Master Chen, wala yan. Apo. Basta nandyan siyang Master Chen. Lahat ng problema ay malulutas. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay maghintay ng payapa at maging asawa niyong Master Chen. Pakakasalan ko ba siya para malutas ang pagkalugi ng pamilya? Pero kailangan natin ng bilyon-bilyon. Kung hihingi ako ng pera kay Chen Fan, hindi kaya isipin niyang pera lang ang habol ko? Tatay, bakit nandito ka? Hindi ka dapat nasa kasalan? Ikaw ang dapat kong tanungin. Ang pagsundo sa nobya. Bakit inabot ng ilang oras? May nagpapanggap na anak ng may-ari ng Shenglong, sinabotahe ang kasal. Kaya natagalan. Sinabi ko sa'yo, patayin mo na yon. Patayin? Sina Chia King Juan at ang matandang Chia. Parehong pinagtatanggol siya. Kahit si Chia Zigang. Pinilit pa akong humingi ng tawad sa katatawanan. Paano ko yon papatayin? Anong sinasabi mo? Ayos. Ayong lahat, pinagmamalupitan nyo ang anak ko. Akala ba nyo patay na ako bilang ama niya? Boskin, payuhan kita. Payuhan mo ang lelang mo. Lolo, Lolo Chia, Laukin,
Paano mo nagawang saktan si Lolo Chia? Sasaktan ko si Lolo Chia. Sasaktan din kita. At ikaw, babaeng walang hiya, papatayin kita. Anong karapatan mong saktan si King Juan? Ayos. Sa harap mismo ng anak ko. Ipinagtatanggol mo ang lalaking to? Ikaw talaga, walang kahihiyan. Ikaw ang kahihiyan ng pamilya Qin. Dapat lang napapatayin ka. Umalis ka sa harap ko. Si King Juan ay babae ni Chen Fan. Huwag mo siyang saktan. Aray. Tatay, ayos ka lang ba? Mahinahon siya, pero ngayon. Nang ipagtanggol niya ako, ang tapang pala niya. Binabalaan kita, huwag mo nang subukan pa. Hindi mo kayang panindigan ang magiging resulta. Isang tunay na probinsyanong hampas lupa. Sa pagtatanim lang ng galing ang lakas niya. Pero sa lakas lang na yan. Hindi ka pa karapat dapat sa pamilya Qin. Santukin niyo yan. Santukin niyo siya. Huwag. Tigilan niyo. Kung gusto niyo si Chen Fan, sa akin muna kayo dadaan. Lahat, huwag kayong kikilos. Ang galing-galing naman pala. Sinasabing Golden Bodyguard na, 50K ang sahod? Ganun lang pala kadaling bugbugin. Nanlalabo ba ang mata ko? Chen Fan, alam mo pala ang suntok na umaabot sa kalabaw. Noong bata pa, naulila kami ng magulang ko. Ilang beses na akong nabuli at inapi. Kung hindi ako natuto ng martial arts, malamang. Patay na ako ng ilang beses. Diyos ko, ikaw pala. Pasensya na, hindi ko dapat. Okay na yon, tapos na yon. Ano ang hinihintay nyo? Umalis na kayo. Umalis. Lumabas. Huwag kayong umalis. Tay, ano na ang gagawin natin? Ganun na lang ba? Si Tia King Juan ang babaeng pakakasalan ko. Ayoko nang tanggapin to. Ano naman kung marunong siya ng martial arts? Nagpapanggap na Crown Prince ng Shenglong? Ang chairman ng Shenglong, dapat nasa kasal na siya ngayon. Papa-message ako para anyayahan siya dito. Pagdating niya, hindi na natin kailangang gumalaw, mapapatay na to. Papatayin natin siya. Nga, tawagan mo na. Hayop na gago yan. Pagdating ng chairman ng Shenglong, tingnan natin kung paano siya mabubuhay. Para ipakulong ako ng nanay ko. King Juan. Tingnan mo ang mag-amang to, ang seryoso nila. Para silang. Para silang. Parang mga clone. Mga clone. Tia King Juan, anong kapal na mukha mo? Hinahamak mo ang biyenan mo? Grebi, sobrang walang modo. Ang galing ng tiwala ni Boskin. Peke talaga ang pagkatao nitong gago. Patay na siya. Siguradong patay na siya. Si Diyos ng kayamanan. Paki-withdraw na lang po ang inyong regalo. Ano man ang dahilan kung bakit ito ibinigay, ang pamilya namin, ay hindi talaga matatanggap yan. Tama, kailangang pakasalan ng at ko si Qin Shao. Kailangang iwasan niya lahat ng koneksyon sa gagong to. Ganito lang, pagdating ng chairman ng Shenglong Conglomerate, masasalba pa natin ang pamilya natin. Tang, lumayo ka na diyan. Lumayo ka sa patay gutom na yan. Lumayo ka. King Juan. Umalis ka nga. Kung talagang mahal mo ang anak ko, huwag mo na siyang sirain. Pwede ba? Paano ko siya sinisira? Wala pa raw? Kapag tumawag si Boss Qin, darating agad ang chairman ng Shenglong. Sa oras na yon, ikaw na peking impostor, siguradong patay ka. Makakasama pa ang anak ko sa gulo mo. King Juan, sabihin mo nga. Paano naging ganito kagaling ang anak mo, ang tatay mo? Bobo naman. Siguro nagmutet ang genes ko. Ikaw, kayo, aray. Anak mo pa naman ako. Bakit sa iba kakampi? Gusto mo ba akong patayin sa galit? Sige na, Tito Xia. Kung ganoon ang tiwala ninyo sa mag-amang Qin. Hintayin natin. Tingnan natin kung ang nanay ko ba ay kakampi sa mga tulaban sa Qin. Haay. Hoy, Song Diyos ng Kayamanan? Si Song Chuan, ang Diyos ng Kayamanan ng dakilang siya. Ano to? Bakit siya tumatawag sa'yo? Hindi kaya. Sasama rin sa kasal ko? Pangap lang yan. Hindi ako karapat dapat maglinis ng sapatos ni Song Diyos. Ano ka ba? Hindi siya magpapakababa para dumalo sa kasal mo. Hoy, Song Diyos ng Kayamanan? Kumusta? Ano? Tama ang lokasyon? Sedge?
Ayos, Sej, naiintindihan ko. Bago kayo dumating, tiyaking maasikaso ng maayos ang taong iyon. Sej, pa. Sino ang gusto mong asikasuhin? Isang taong kahit si Song Chuan ay kayang yukuran. Isang super Diyos na kahit ang chairman ng Shenglong ay iginagalang. Ano? Ano to? May ganitong uri ng tao pa pala sa mundo? Nasaan siya? Nasaan siya? Nasa ay Xia Zhenlong sa loob ng bahay na ito. May iba pa bang tao na wala rito? Wala rito? Wala naman. Sigurado ka? Siguradong sigurado ako. Baka naman, nasa gitna sila ng mga taong ito? Hoy, Bienan, bakit mo bigla tinatanong to? May hinahanap ka ba? Mabilis. Mabilis, lumuhod. Pa, kanino ka luluhod? Tumahimik ka. Bakit sila biglang lumuluhod? Si Chairman Qin Yu ng Four Seas Group ay nag-anyaya sa may hawak ng Royal Decree of Kingship na lumapit. May hawak ng Royal Decree, yumuko. Ano ba yung Royal Decree of Kingship? Anuman yan. Kung ganoon ang takot at pag-alam ni Boskin, talagang napakalaking bagay yan. Sino ang may hawak? Nasaan ang may hawak ng Royal Decree of Kingship na yan? Zigang, bakit kang ngumingiti? Anong ibig sabihin yan? Baka ikaw? Ay, Ano? hindi pa. Hindi ba siya ang Diyos ng kayamanan ng Jinchao? Par, ikaw ang may hawak ng Royal Decree. Sino ang nagbigay sa'yo niyan? Bakit? Hindi mo man lang sinabi sa amin. Ang lalim ng pagkakubli mo. Ikaw, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Ito ay isang bagay na nakapag-utos sa milyon-milyong bantay sa ibang bansa. Kayang pasukuin lahat ng kayamanan at kapangyarihan sa mundo. Anong klaseng biro yan? Nakapag-utos sa milyon-milyong bantay. Lahat ay susuko. Naku po, paano nagkaroon ng ganitong bagay sa mundo? Bilis, bilis, bilis. Lahat ng pamilya Chia, lumuhod. Magpakumbaba sa may hawak ng Royal Decree of Kingship. Chen Fan, bakit mo ako hinaharang? Dahil, Ay, ikaw naman, Ginoong Chia, ikay nakatatanda. Wala sa lugar na lumuhod ang lolo sa manugang. ano ang sinasabi mo? Si Xia Zigang ay nagpapakumbaba sa may hawak ng Royal Decree. Chen Fan, ikaw ang may hawak ng Royal Decree of Kingship. Hindi ako. Ikaw. Narito ang Royal Decree of Kingship. Ito ang Royal Decree of Kingship. Ang Royal Decree of Kingship na ito. Baka ito ang dote para sa aking anak na babae. Paano nangyari ito? Ano ang Bakit hindi ako? Bakit hindi ako? Si Chen Fan pala ay may ganitong bagay. Gaano pa karami ang kanyang mga sikreto na hindi ko alam? Pinagpala ang pamilyang Chia. Hahaha. Lolo. Haha. Masaya ako. Ay, naku, si Lolo naman. Masayang masaya si Lolo Chia. At ang ilan ay baka natatakot na hindi na makaiyak. Ano na ngayon, binibiningkin? Ang sinasabi mo noon, isa lang itong basag na kahoy. Ngayon, pinipilit ka nitong hindi makataas ng tingin. Kahit hindi ako. Ang prinsip ng Shenglong Conglomerate. Hindi mo pa rin ako dapat gambalain. Aminin mo. Ako. Ano ang ako? Ano ang ako mo? Nangahas kang magsalita tungkol sa Royal Decree. Ay basag na kahoy? Isang asong walang alam. Papatayin kita. Atay, huwag, masakit. Igilan mo na. Nakalap lang. Nakalap lang ang Royal Decree. Bakit niya ibibigay ito? Kay Chia King Huan bilang dote. Makes sense yan. Kayong dalawang hayop. Sa tingin ko wala kayong karapatang humawak sa Royal Decree of Kingship. Ibigay niyo sa akin. Hindi. Ito ang dote sa akin ni Chen Fan. Walang sino man ang makakakuha nito. King Juan, ang ibig mong sabihin. Payag kang pakasalan ako. Chen Fan, kahit isang bagay na napakahalaga, ay ibinigay mo sa akin. Ano pa ang maaaring tanggihan ko sa'yo? Mabuti naman. Ako. Mabuti ang ulo mo. Nakalap lang, inangkin mo pa. Tatawag ako ng mga tao. Ibigay ang Royal Decree ngayon. Kayong dalawang hayop, hindi na makakakita. Ng araw bukas. Anak, tumawag ka ng libu-libong tao. Hindi ako naniniwalang. Hindi ko makukuha ang Royal Decree mula sa asong ito. Chen Fan, ano ang gagawin natin? Ayos lang. Paparating na si Papa. Si Papa. Ay. Sino ang mag-aagaw sa regalo ng anak ko para sa kanyang mapapangasawa? Diyos ng kayamanan ng Jiang Province, si Xiaofeng. Iniaalay ko ang daan-daang bilyon ko sa may hawak ng Royal Decree. Ang komandante ng hukbong kabalyero ng Yunnan, handang ipagtanggol ang may hawak ng Royal Decree.
100 taon ng kapayapaan at kasaganaan ang ipagkakaloob ko. Diyos ng kayamanan ng dakilang Siya, si Song Chuan. Nakikiusap ako na magkaroon ng ugnayan ang aming pamilya sa may hawak ng royal decree. Diyos ng kayamanan na Song. Dalawang hayop na nagnanais agawin ang ari-arian ng manugang ko. Lumakad kayo ng isang hakbang pasulong. Tingnan natin, Chen Yunshan, kung gaano kalaki ang iyong bayag. Papa, ano ang gagawin natin? Paano na? Diyos ng kayamanan na Song, huwag. Nakuha lang nila yon. Iyak na nila lang yon nakuha sa daan. Ang royal decree na nakuha lang sa daan ay hindi dapat tanggapin. Huwag ibigay sa mag-asawang hayop na yan. Nakuha lang? Haha. Ama ka. Ito ay itinapon ni Komandante Chen sa kamay ni Ginoong Chen. Ginoong Chen, Komandante Chen. Tama. Ang aking ama ang tunay na may hawak ng royal decree. Ang punong tagapagturo ng milyon-milyong bantay ng imperyo. Ano? Si Tio ang punong tagapagturo ng milyon-milyong bantay? Ito ay napakahirap paniwalaan. Hinhaw, may masasabi ka pa ba? Ako. Impossible. Kung ikaw ang anak ng punong tagapagturo ng milyon-milyong bantay, bakit? Bakit ka magpapanggap bilang prinsip ng Shenglong? Nga. Mas mataas ang anak ng punong tagapagturo kaysa sa prinsip ng Shenglong. Walang dahilan para magpanggap ka sa kanya. Maliban kung parehong peke ang royal decree at ang ama niya. Sinong nagsabing nagpapanggap ang anak ko? Ito. Hala, tatay, anong nangyari sa'yo? Nakita ko na yun. Sa dating show na yon. Yung probinsyana at nanay niya. Mandaraya. Hien. Sabihin mo sa anak mo kung sino talaga ang nanay ko. Siya ang chairman ng Shenglong Conglomerate, aray. Esensya na, Ginoong Chen. Ginoong Chen, Amang Chen. Hindi, Lolo Chen. Hindi na ako magpapakasal kay Chia King Huan. Hindi na ako ulit, talagang hindi na. Ako'y, naway magpakailanman kayong magkasama at maging masaya. Asensya na. Yemem, kulang pa ng isang linya. Yung tungkol sa pag-aanak. Nga. Sana'y magkaanak agad kayo. Magkaanak agad. Naway magkaanak agad sina Ginoong Chen at Binibining Chia. Ayon, yan ang tamang blessing. Anak, manugang, magsikap kayong dalawa. Para naman ma-enjoy na namin ni tatay ang pagiging lolo't lola. Sige, mamamaya na lang kami. Mamayang gabi na lang kami magsikap. Hahaha,